Magandang araw po, Senior Young Master. Matagal ko na sanang nahulaan na ikaw ang ipinadala ng tatay ko para bantayan ako. Huwag po kayong magalit, Young Master. Kagustuhan po ito ng ulo ng pamilya. Nalaman po ng ulo ng pamilya na ngayon ay kalmado at mapagbigay na kayo at labis siyang nasiyahan sa pagsubok na ito. Kaya inutusan niya ako na ibigay sa inyo itong Global Black Card na simbolo ng pamilyang Xiao. Matatapos ang pagsubok sa loob ng 1 oras at maibabalik ang lahat ng inyong kapangyarihan. Ang galing! Nang wala akong pera noon at naging pulubi, ang asawa ko ang hindi nag-atubili. Naisama ako pa uwi. Ngayong naibalik na ang aking pagkakakilanlan, dapat ay alagaan ko ng husto si Chuchu at bayaran ang mga pagkukulang sa loob ng mga taong ito. Young Master, sana po ay magpatuloy kayong magtiis sa panahong ito para maiwasan ang pagkabigo sa pagsubok. Alam ko na. Sa huling sandali na ito, tiyak na hindi ako gagawa ng gulo. Pakisabi sa matanda, pagbalik mo, na mamaya ay isasama ko siya at ang kanyang manugang para bisitahin siya. Masusunod po, Young Master. Umalis ka na. Anong nangyari sa asawa ko? Problema na naman ba sa kumpanya? Anong ginagawa ninyong dalawa sa kalagitnaan ng araw? Hindi kayo nahihiya? Dali na, maglinis kayo, paparating na si Yanjer. Bakit siya pupunta dito? Mahal, sino si Luyanze? Matagal na siyang kaibigan ng aming pamilya. Ikaw na walang kwenta, bakit ang dami mong sinasabi? Dali na, maglinis ka na ng bahay. Ma, Sinasabi ko sa iyo, si Yanze, pagkatapos niyang umuwi mula sa ibang bansa, unang-una, gusto kanyang bisitahin. Narinig ko, ngayong siya ay magtatrabaho sa Jiangbei City bilang vice-director ng Longteng Group. Ngayon, kailangan nating makipagkaibigan sa kanya. Ang ating posisyon sa pamilya Lin ay magiging matatag, di ba? Ma, ang ginagawa niya ay sarili niyang bagay. Wala tayong kinalaman doon. Paano mong nasabing walang kinalaman? Ito ay isang malaking pagkakataon para sa ating pamilya upang umangat. Baka naman umaasa ka sa posisyon mo sa kumpanya? Isa pa, kung hindi umalis si Yanje noon, baka kayong dalawa ngayon ay mag-asawa na. Ma, anong sinasabi mo? Nandito pa si Jingyan. Mahal, hintay ka lang ng isa pang oras at maibibigay ko na sa iyo ang buong mundo. Anong nangyari dito? Hindi mo na ba ako hahayaang magsalita? Kasalanan niya na wala siyang kakayahan, kung hindi, sa tagal ng panahon. Paano ka naging presidente ng maliit na proyekto? Hoy, basura! Hindi ka pa ba pupunta at bubuksan ang pinto? Oo, sige po, ma. Sino ka? Ilagay mo ang Amerikana ko. Ano? Tita, Bulag ka ba? Hindi ka pa pupunta para bigyan ng tubig ang bisita? Ma, naku tita, matagal ko nang narinig. Si Chuchu ay nagpakasal sa isang pulubi. Hindi ko alam kung narito siya ngayon. May gusto lang akong sabihin sa kanya. Yanze. Ang katabi ni Chuchu ay ang pulubing iyon. Pasensya na po tita, akala ko po ay isa lang siyang alipin sa bahay. Ay, ayos lang. Siya, dito sa bahay ay tagabigay lang ng tsaa at tubig. Halos parang utusan na rin siya. Wala ka bang nakikita? Andito na ang bisita. Hindi ka pa ba magbubuhos ng tubig? Ma, sino ba talaga ang manugang mo? Bakit napakapangit mo sa si Jingyan? Isang ligaw na aso? Karapat dapat bang maging manugang ko? Managinip ka na lang. Ay, mas magaling pa rin ang si Yanze. Kung hindi lang umalis si Yanze noon, matagal na sana kayong kasal. Hindi mapupunta sa walang kwentang iyan? Tita, sa totoo lang, sa pagbabalik ko sa bansa, pangunahin kong dahilan ay si Chuchu. Luyanje, malinaw kong sasabihin sa'yo. Kasal na ako ngayon. Imposibleng maghiwalay kami ng asawa ko. Chuchu, napakabata mo pa lang. Masyado ka pang inosente. Ako, malapit na akong maitalaga. Bilang Vice President ng Longteng Group, sa panahong iyon, tiyak na matutulungan kita. At ang tita ay marami akong matutulungan sa bahay. Kung ikaw ay maitatalaga o hindi, wala akong interes doon. Tama, Ginoong Lu. Kaming mag-asawa ay napakasaya. Kung may problema, tutulungan ko ang asawa ko na ayusin. Kaya huwag mo nang abalahin ang sarili mo na makialam sa buhay namin. Paano ka makipag-usap kay Yanze? Alisin mo ang kamay mo. Ang basura na tulad mo? Hindi mo lang ibibigay ang pera namin sa mga pulubi sa labas. Magaling na. Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano? Para tulungan ang aming Chuchu, may kakayahan ka ba? Ma, kailangan mo akong pagkatiwalaan? Magkakaroon ako ng kakayahan na iyan sa lalong madaling panahon upang matulungan si Chuchu? Xiao Jingyan, hindi ba? Noong una ay narinig ko lang na isa kang pulubi. Ngayon na nakita kita,
Hindi ko inaasahan na isa ka palang pulube na mahilig magyabang. Pinapayuhan kitang iwanan na agad si Chuchu. Ang sitwasyon mo ay makakaantala lang sa kinabukasan ni Chuchu. Xiao Jingyan, matagal ko na itong tiniis. Ikaw na basura, makipagdiborsyo ka na agad sa anak ko. Tanging ang binata at talentadong si Yanze lang ang karapat-dapat sa anak ko. Hanggat hindi pumapayag si Chuchu, hindi ako makikipagdiborsyo. Ikaw! Galit na galit ako sa iyo. Alam ko ang gusto mo. Hindi ba pera lang? Marami akong pera. Bibigyan kita ng 5 milyong piso. Umalis ka na agad sa anak ko. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi pa ba sapat? Sapat na ba ito ngayon? Yanze, isang walang silbi? Hindi ba masyadong marami ang binigay? Tia, ayos lang. Ang lalaking ito ay sa pera lang. Marami akong pera. Kung magkano ang gusto mo ngayon, ibibigay ko. Basta't iwanan mo si Chuchu. Kailangan kong magpigil. Sa huling oras ng pagsubok na ito, hindi ako pwedeng mabigo. Ako at si Chuchu ay magkasama, hindi dahil sa pera ng pamilya Lin. Gusto ko lang ng buong puso, gawin siyang masaya si Chuchu at bigyan si Chuchu ng kaligayahan. Kaligayahan? Akala mo ba araw-araw na bibigyan mo si Chuchu ng pagbalat ng hipon, paglaba, pagluto, iyon ang kaligayahan? Mga gawain iyan ng kasambahay? Kaya kong bigyan si Chuchu ng pinakamagandang mansyon at mamahaling sasakyan. Kaya mo ba iyon? Payo ko sa iyo, dalhin mo na ang pera at lumayas ka na sa pamilya Lin. Jingyan, ikaw. Mabuti, mukhang alam ang lugar mo. Dalhin mo na ang pera at iwanan mo na si Chuchu. Si Yanze na. Wala kang silbi. Mangahas kang sirain ng pera ko. Gusto mong mamatay, di ba? Magandang magkaroon ng pera, ah. Sa pera, makakabili ka ng mamahaling kotse, mamahaling bahay. Pero kaya mo bang bilhin ng pag-ibig? Ibig sabihin ba, lahat ng mahihirap sa mundo, hindi karapat-dapat umibig? Hindi karapat-dapat magpakasal at magkaanak? Xiao Jingyan, nangahas kang paglaruan ako. Ano? Mabuti, napakabuti. Nasabihin ko sa iyo, ako na ang magiging Vice President ng Longteng Group. Nangahas kang gawin ito sa akin. Sisiguraduhin kong luluhod ka at hihingi ng tawad sa oras na yon. Oh, tamang-tama ang paggaling mo. Ang Longteng Group ay napakagaling, ano? Naniniwala ka man o hindi, sa isang salita ko, mapapatalsik kita sa posisyon ng Vice President. Xiao Jingyan, ang galing mong magyabang ah. Sa isang salita mo lang, mapapatalsik ako sa posisyon ng Vice President ah. Pangarap lang yan. Ah, dahil hindi ka naniniwala. Subukan na lang natin kung gayon. Kung sasabihin mo na, isang salita, kaya kong bumaba sa pwesto ng Vice Presidente. Luluhod ako at hingi ng tawad sa harap mo. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ginastos ng tatay ko para makuha ang posisyong ito? Itong network sa likod nito, alam mo ba kung gaano ito kakomplikado? Ikaw lang, ha 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 ha. Hello? Hello, binata? Tapos na ang panahon ng pagsubok. Gusto mo bang mag-ayos ako ng helicopter para sunduin ka pabalik sa Xiangyan? Gawin mo. Ang pagbalik ay pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. Ngayon, may gusto akong ipagawa sa iyo. Agad na paalisin ang bagong vice-presidente ng Longteng Company, si Lu Yanze, mula sa grupo. Opo. Tingnan mo ang pinaggagawa mo. Kung hindi mo ito maayos, huwag mo nang asamin ang pwesto mo. Opo. Aasikasuhin ko na po. Mukhang magaling kang umarte ha. Kulang na lang, bigyan ka ng isang Oscar. Tama ba? Pinapayuhan kitang huwag masyadong mayabang. Sana'y makatawa ka pa rin pag alis mo dito mamaya. Tingnan nyo, nakita nyo na. Ah, pinahanda niya ako agad ng mga dokumento para makapagtrabaho. Sagutin mo. Si Lu Yanze, tama ba? Opo, Pangulo. Nasa Jiangbei na ako. Handa na akong magtrabaho anumang oras. Ikaw na walang alam sa mundo. Tanggal ka na sa trabaho. Hindi, tanggal ako. Hindi, Pangulo. Hoy. Ano? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa iyo? Ano bang nangyayari dito? Sigurado akong nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Ang tatay ko ang pinuno ng pamilyang Lu. Teka, tatawag ako para magtanong. Hello, tatay? Sinabi lang ng CEO ng Longteng na tatawag siya para paalisin ako. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? May gana ka pang magtanong. Tumawag sa akin ang CEO mismo kanina.
Sinabi na tinanggal ka na. Sinabi ko sa iyong huwag kang magmayabang sa labas. Hindi ka nakikinig. O, ayan, maganda na ba ngayon? Hindi tay, ito. Susubukan kong ipaglaban ka ulit. Magpakumbaba ka sa labas? Narinig mo? Ay, opo, tay. Sabi ko na nga, ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kami pa ba, ang pamilyang Lu, isang ordinaryong vice-presidente ng Longteng. Kaya kong makakuha ng marami niyan. Bata, medyo may kakayahan ka, pero sa mga ito lang. Sa tingin mo, kaya mong kalabanin ang pamilyang Lu. Masyado ka pang bata. Pinapayuhan kitang iwanan na si Chuchu. Ayos ah. Ang ating batang Ginoong Lu, talagang malaki ang kapangyarihan. Para kang sanggol na hindi pa nawawalan ng suso. Kapag may problema, gusto mong umuwi at hanapin si tatay. Ako, Anong may nagkakagulo sa kumpanya? ay Chuchu, mamaya hahanapin kita para ayusin ito. Chuchu, Ay, Mr. Lu, huwag kang umalis. Hindi pa natin naaayos ang ating mga isyu. Tawagin niyo ang amo ninyo. Kung walang makatwirang paliwanag, hindi ito matatapos ngayon. Miss, ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Anong nangyari? Tingnan mo ang skincare product ng kumpanya ninyo. Anong ginawa nito sa mukha ko? Ngayon, babayaran niyo ako ng 1 bilyong piso. O ipasasara ko kayo sa Jiangbei. Miss, hindi naman ito malaking issue. Gusto mo bang pumasok tayo at mag-usap ng pribado? Oh, ako ang Longteng Group. Malapit nang maging vice-presidente. Kapag mayroon kayong negosyo sa inyong pamilya, maaari niyo akong direktang kausapin. Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo, karapat dapat kang makipag-areglo sa akin. Layas. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ka ba naniniwala na hindi ka makakakuha ng 1 sentimo at pipilitin kitang humingi ng tawad sa amin? Wala akong pakialam kung sino ka. Sinaktan lang kita. Ano ang magagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, ako ang kapatid ni Jiangbei Longge. Ngayon, wag mong sabihin na isang maliit na vice-presidente lang ang katulad mo. Kahit na ang presidente ang dumating, ay luluhod lamang at hahalikan ng aking sapatos. Ano? Siya pala ang kapatid ni Longge. Diyos ko, si Longge, ang hari ng underworld ng ating Jiangbei City, ang kumpanyang ito ay nagalit sa kanyang kapatid, tila malapit na itong magsara. Hoy, paano mo ito lulutasin? Babayaran mo ba ako? O hihintayin mo akong sirain ang inyong kumpanya? Ay, ito ba si Long J? Ay, ang aming kumpanya? Ang negosyo ng Lin family. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan? Ibig mong sabihin, ang mukha ko na ganito, ako ang may gawa sa sarili ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang sagot ngayon, hindi lang itong kumpanyang ito, ang Lin family ninyo, wala nang dahilan upang umiral. Long J, pasensya na kung mali ang sinabi ko. Patawarin mo po ang Lin family namin. Paano? Wala kayong pera. Kung gayon, hayaan ninyong magsara kayo. Ate Long, tama ba? Walang direktang kinalaman ang mukha mo sa kumpanya namin. Bukod pa rito, matagal na kaming nagbebenta ng mga kosmetiko at hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong problema. Mukhang sensitibo lang talaga ang balat mo, di ba? Saan ka ba nanggaling, batang hamak, na naglalakas loob pang umastang ganyan sa harap ko? Ate Long, asawa ko to. Pasensya na, hindi lang siya marunong magsalita ng maayos. Jingyan, kung di mo alam, huwag kang basta salita. Ni balahibo mo, kulang pa. Binatil yung mukhang inosente. Sabi mo lang ayos na, ganun na yon. Ganito na lang, Ate Long. May alam akong isang sikreto para kuminis at gumanda ang balat. Kung papayag ka, hayaan mong ako ang mag-ayos nito, tapos quits na tayo. Okay ba yon? Xiao Jingyan, anong paggagamot ang sinasabi mo? Paano kung lalo mo pang masira ang mukha niya? Relax ka lang, mahal. Bago pa ako pumunta dito sa Jiangbei, natuto ako ng ilang sikreto sa pagpapaganda mula sa pamilya ko. Kaya siguradong walang problema. Talaga bang gagana yan? Xiao Jingyan. Kung gusto mong malagay sa alanganin ang sarili mo, huwag mo kaming idamay. Ate mismo to ni Kuya Long, kapag may nangyaring masama, tayong dalawa, pati ang pamilyang Lin, ay lagot. Wala kang kwentang manugang. Ano bang alam mo sa paggagamot? Gusto mo ba talagang ilibing ang pamilyang Lin? Ay naku, Manugang ka lang pala? Hindi, Ate Long. Ganito na nga ang kalagayan ng mukha mo. Hayaan mo na akong subukan. Kung pumalpak man, gaano pa ba ito sasama? Chuchu ikaw ang pumunta sa botika sa tabi para bilhan ako ng ilang halamang gamot. Dapat puting angelica, puting poria, almendras, safflower, ephedra, at isang pestle at mortar at isang bote ng mineral water. Bilisan mo na.
Aba, sandali lang. Xiao Jingyan, dapat magpaliwanag ka muna. Kung may mangyaring anumang problema, ikaw lang ang mananagot. Huwag mong idamay si Chuchu at ang pamilya Lin. Makasaksi kayong lahat. Ako, si Xiao Jingyan, ay kumikilos mag-isa. Wala itong kinalaman kay Lin Chuchu at sa pamilya Lin. Kung may mangyaring anuman, Jingyan, pananagutan namin yan ng asawa ko. Hindi, Lin Chuchu, bumalik ka dito. Kami ng asawa ko ang kumikilos. Kung may mananagot, walang kinalaman sa pamilya Lin. Ito ang sarili kong ginawang herbal mask. Subukan mo. Huwag kang mag-alala. Tiyak na epektibo ito. Okay, Sister Long, pwede ka na ngayong maghugas at tignan sa banyo sa tabi. Ha? Patay, patay. Mukhang talagang hindi na maliligtas ang kumpanya ng pamilya Lin. Kung hindi lang sana ng gulo ang walang kwentang manugang ng pamilya Lin, baka may pag-asa pa kaming mabuhay ngayon. Mukhang talagang nasa malaking gulo si Lin Chuchu ngayon. Xiao Jingyan, tingnan mo ang kaguluhan na ginawa mo. Wala ka namang kakayahan. Bakit ka nagpapanggap? Ngayon ayos na, nadadamay pa si Chuchu na makibahagi sa responsibilidad mo. Xiao Jingyan, payo ko sa iyo, makipaghiwalay ka na agad kay Chuchu. Ikaw lang ang gumawa niyan. Huwag mong balaking idamay si Chuchu. Jingyan, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Walang mangyayaring masama. Chuchu, humiwalay ka na sa walang kwentang ito. Mamaya, kapag nagalit si Sister Long, hindi na rin kita matutulungan. Uulitin ko. Ako ang asawa ni Xiao Jingyan. Dapat kaming dalawa ang magbahagi ng responsibilidad. Hindi, Chuchu. Itong bagay na ito. Nandyan na? Ginoong Xiao. Salamat po sa paggaling ng aking mukha. Hindi, Ginanglong. Ang iyong mukha, paanong gagaling sa pamamagitan ng basura na ito? Walang hiya. Ayaw mo bang? Gumaling ang mukha ko? Hindi, Ginanglong. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sinusumbatan mo ang iba na basura. Sa tingin ko ikaw ang basura. Buong araw walang tulong. Na nagagawa. Parang bulong lang ng walang kwentang usapan sa tainga. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, sa bawat makita kita, susuntukin kita. Umalis ka. Binabati kita, Ginanglong, sa iyong paggaling ng mukha, kaya tayo. Ang usapan natin, tapos na. Salamat, Ginanglong. Maraming salamat, Ginanglong. Maraming salamat, Ginanglong. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan si Ginoong Xiao. Ang bagay na ito, nagsimula sa aming mag-asawa. Bakit pa natin pag-uusapan ng pasasalamat? Ayos lang? Kung ganoon, sa hinaharap, anumang kailanganin ni Ginoong Xiao, tawagan mo lang ako. Salamat. Ay asawa ko, anniversary natin ngayon. Paano kung bilhan kita ng Ocean Heart Diamond Ring? Wag na lang. Ay asawa ko, Ang singsing na yon ay custom-made sa buong mundo. Isa lang ang ganoon sa Jiangbei. Siguradong napakamahal. ay asawa ko, huwag mong intindihin ang pera. Basta gusto mo, lahat ay kaya kong bilhin para sa'yo. Nakuha mo lang ang puso ko. Ay oo nga pala, may reunion kami ng mga kaklase mamaya, sumama ka sa akin. Para na rin pagsamahin natin ang anniversary natin. Sige. Sa dami ng anniversary sa loob ng maraming taon, wala pa akong nabibigay na magandang regalo sa asawa ko. Haay, ngayon dapat ko siyang pagbayaran. Maligayang pagdating. Hello? Sir, kayo po ba ay? Nandito ako para bumili ng kung ano-ano. Siguro isa siyang mayaman na boss na nagtatagulang? Ay, magkano ito? Ito po ay 3,000, sir. Ay, paano naman ito? Ito po ay 2,000, sir. Ginoo, kung sa tingin ninyo ay mahal, mayroon pa kaming mas mura dito. Isa na namang mahirap na walang pera pero nagpapanggap. Xiaoli, ikaw na ang humarap sa customer na ito. Hindi ikaw. Ginoo, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang produkto. Sige, salamat sa hirap mo. Ito po ang aming pinakamahalagang item sa tindahan, limitadong edisyon sa buong mundo. Sa buong Jiangbei City, ito lang ang nag-iisang piraso. Kung sinumang babae ang makakuha ng singsing na ito, tiyak na natagpuan na niya ang tunay na pag-ibig. Hindi ba ito ang nagustuhan ng asawa ko?
Magkano ito? Ito po ay ang aming pinakamahalagang item sa tindahan. Nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Tsk. Ang ganitong klaseng mahirap na gustong magpanggap, paano naman makakabili niyan? Ginoo, marami pa kaming magagandang singsing dito. Maganda ring ipangregalo sa nobya. Hindi na kailangan. Ito na lang ang balutin mo para sa akin. Talaga po, Ginoo? Ginoo, hayaan niyo po akong mag-cash out para sa inyo. Paumanhin, itong dalagita ang tumulong sa akin. Siya lang ang gusto kong mag-cash out para sa akin. Siya ba? Siya ang bago naming intern, hindi pa niya alam paano gamitin ang aming system para mag-cash out. Kaya ko po. Paano ka nangahas na mang-away ulit? Ngayon, ikaw lang ang gusto kong mag-cash out para sa akin. Ginoo, ang card niyo po, hindi po ma-recognize ng system. Akala ko'y isang malaking tao, peking card lang pala, tapos magpapanggap. Siguro kulang ang inyong access, pakitawag ang inyong manager? Ikaw? Tatawagin mo ang aming manager? Karapat dapat ka ba? Umalis ka na. Kung hindi ka pa aalis, itutulak na kita. Ikaw na isang simpleng sales lady, ganyan ka ba makitungo sa customer? Ikaw na halos hindi aabot sa 100 piso ang halaga ng suot? Hindi ka aabot sa 100 piso? Karapat dapat ka bang maging customer sa aming tindahan? Bilisan mo, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng mga tao. Anong nangyayari? Manager, nandito na po pala kayo. Mayroong isang mahirap na binata dito. Pilit na may hawak na itim na card na hindi gumagana para bilhin ang pinakapaborito nating item sa tindahan. Aba, kung ako ang tatanungin, paniguradong peke ang card na iyan. Itim na card? Anong itim na card? Kung ikaw ang manager, dapat ay may sapat kang autoridad. Tulungan mo akong bigyan ng autoridad ang dalagitang ito at bayaran mo ang aking bill. Kayo? Sino po kayo? Sandali lang po, Ginoo. I-authorize ko po kaagad para sa inyo. Manager, huwag po kayong magpaloko sa binatilyong ito. Siya na mahirap, paano siya magkakaroon ng itim na card? Kung ako ang tatanungin, paniguradong peke ang card na ito. Mga walang hiya. Iyan ba ang iyong pagtrato sa mga customer? Umalis ka na ngayon. Huwag ka nang bumalik. Manager, ito. Umalis ka. Sige. Sir, na-authorize na ang card. Ito po ang binayaran niya para sa inyo. Mabuti. Ang singsing na puso ng karagatan, pakidala sa akin mamayang hapon sa kwarto numero 88 ng restaurant ng Bundok Dragon. Siguraduhin mong magara ang pagkakadala. Ito ang unang anibersaryo ko sa asawa ko. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Xiao. Tiyak na tutulungan ko kayong maghanda ng kakaibang anibersaryo para sa inyong may bahay. Mabuti, ayusin mo. Ngayon, ikaw na ang opisyal na mamamahala sa operasyon ng tindahang ito. Talaga po? Salamat, manager. Paumanhin. Asawa ko, nahuli ako. Saan ka galing? Nagsimula na ang party. Sige na, asawa ko, pasok na tayo. Naku, tingnan mo ang singsing na puso ng karagatan na yan. Sabi nila isa lang yan sa buong Jiangbei. Wow. Hindi ko alam kung sinong babae ang mapalad na makakuha niyan. Oo nga, kung may lalaking magbibigay sa akin yan, tiyak na agad akong magpapakasal sa kanya. Kumusta kayong lahat? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Bilisan nyo, umupo na kayo. Dumating na ang ating reyna ng campus. Ipakikilala ko sa inyo. Siya ang asawa ko, si Xiao Jingyan. Kumusta kayong lahat? Ay, Chuchu, hindi ka pa pala hiwalay? Akala ko iniwan mo na, yang asawa mong pulubi. Hindi ko akalain. Chuchu, dinala mo talaga itong walang kwentang alam lang ay gawaing bahay. Anong problema, Young Master Lu? Parang hindi ka pa sapat na napahiya noong araw na iyon, tama ba? Ikaw? Wala akong panahon na magsayang ng laway sa'yo. Alam mo naman, Chuchu, matagal na kitang gusto. Basta pumayag ka lang, magpapakasal agad tayo. Pakasal na kayo? 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 Luyanje, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, kasala na ako. Huwag mo na akong guluhin. Chuchu, tayo ang magkababata.
Kung hindi lang ako nag-aral sa ibang bansa noon, saan makakakuha ng pagkakataon ang amoy pulubing ito? Chuchu, alam kong gusto mo pa rin ako, hindi ba? Pero dahil sa moralidad, hindi mo masabi, okay lang, wala akong pakialam. Hindi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko sa iyo na huwag mo na siyang guluhin? Maglakas loob kang saktan ako? Anong karapatan mong angkinin si Chuchu? Mayaman ka ba? May kapangyarihan ka ba? Wala kang pera? Wala kang kapangyarihan? Ano ang panlaban mo sa akin? Sa loob ng mga taong ito, ang amoy pulubing ito, hindi ka siguro nakapaghanda ng regalo para kay Chuchu, hindi ba? Sino ang nagsabing hindi ako nakapaghanda ng regalo para kay Chuchu? Ngayon ang anibersaryo ng kasal namin ni Chuchu. Darating ang regalo ko mamaya. At pakiusap, maging saksi kayo lahat para sa amin ngayon. Xiao Jing yan hindi ka ba natatakot na magsalita ng malalaking salita? Ikaw na mahirap na pulubi, ilang pera ba ang nasa bulsa mo para makabili ng regalo kay Chuchu? Ito ay para. Sa regalo ni Miss Chuchu, pakiusap tanggapin ni Miss Chuchu. Ako, Ito ba? Ito ba ang regalo na sinabi ni Xiao Jingyan na ibibigay kay Chuchu? Paano mangyayari? Hindi naman siya mukhang mayaman para makabili niyan. Sa tingin ko, binili ito ni Lu Yanze para kay Chuchu. Oo, siguradong regalo yan ni Young Master Lu. Si Young Master Lu para ligawan si Chuchu, talagang gumastos ng malaki. Ito ang Heart of the Ocean na isa lang sa Jiangbei. Ito ay simbolo ng totoong pag-ibig. Halika. Ito, talagang regalo ko ito na pinaghandaan para kay Chuchu. Sana magustuhan ni Chuchu. Lucian, pakibalik mo ang regalo. Hindi ko yan tatanggapin. Chuchu, ano ba ang kulang ko kumpara sa pulubi mong yan? Mas mayaman ako sa kanya, di ba? Mas makapangyarihan ako sa kanya, di ba? Kahit na gusto mo ng lambing at atensyon, kaya kong ibigay yan sa'yo. Bakit hindi mo ako bigyan ng isang pagkakataon? Oo nga, Chuchu. Ikaw at si Lucian ay magkababata. Inggit na inggit kami sa inyo. Bakit ba hindi mo yan maintindihan? Ano bang maganda sa asawa mong yan? Isa lang siyang pulubi. Bigyan mo lang ng kaunting pera at mapapaalis mo na. Hindi ito tungkol sa pera at hindi rin ito tungkol sa kapangyarihan. Ako, si Chuchu, ay pinili si Jingyan sa buhay na ito at hindi na magbabago pa ang aking isip. Ako, si Chuchu, ay magiging asawa lamang ni Jingyan habang buhay. Kaya ang regalong ito, hindi ko matatanggap. Chuchu, napakagandang regalo nito. Paano mo naman hindi tatanggapin? Jingyan, gusto mo rin ba akong itaboy? Mukhang marunong ka namang makipag-ugnayan, pulubi. Huwag kang mag-alala, kapag kami na ni Chuchu, bibigyan kita ng malaking pabuya para hindi ka na mamroblema sa buhay mo. Para sa pera lang pala, ipagpapalit ang asawa at anak. Wala kang pinagkaiba sa mga tsenti. Wala ka ring pinagkaiba. Sa tingin mo ba pareho tayo? Tanga? Chuchu? Ang regalong ito, syempre, kailangan mong tanggapin dahil ito ang regalo na binili ko para sa iyo noong anniversary natin. Paano ka nagkaroon ng pera para bilhin itong Ocean Heart? Chuchu, masyado kang inosente. Ang katulad niya, maniniwala ka sa matatamis na salita niya. Sa tingin ko, gusto lang niyang angkinin ang regalo ni Young Master Lu para sa iyo. Ang sama talaga. Gusto pang angkinin ang regalo ni Young Master Lu para kay Chuchu. Chuchu, narinig mo naman di ba? Walang maniniwala na makakabili ang pulubi na ito ng Ocean Heart. Lu Yanze, talaga bang? Gusto mo akong sirain? Xiao Jingyan, ikaw itong umangkin ng regalo ko. Bakit mo ako kinukwestiyon ngayon? Xiao Jingyan, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para makuha ang Ocean Heart pero salamat pa rin sa paghahanda ng regalo para sa akin. Lu Yanze, ano ba ang gusto mo? Ano? Gusto kong umalis ka sa tabi ni Chuchu. Ay, sige na, sige na. Magkakaklase lang naman tayo. Hindi na kailangan na maging ganito kalala. Oo nga. Magkakaklase lang naman. Dahil pinadala na ang singsing, bakit hindi na lang natin patingnan kay Young Master Lu para makita rin natin kung ano ang hitsura ng limited edition na ring ng tunay na pag-ibig? Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang hitsura ng Heart of the Ocean. Nabalitaan ko na customized daw ang jewelry box ng Heart of the Ocean. Ang may-ari lang nito ang nakakaalam kung paano buksan. Ano ka ba? Hindi ko ba alam kung paano buksan? Nakalimutan ko lang saglit. Kung paano buksan. Ay!
Ay, Paano ito bubuksan? Gusto ko lang si Chuchu ang mismong magbukas ng kahon ng singsing. Chuchu, ikaw ang magbukas. Hawakan mo. Ito. Anong nangyayari dito? Hindi rin mabuksan ni Chuchu. Sino ngayon ang makakabukas? bakit hindi ko subukan? Huwag ka na lang. Tama. Kasi nga hirap ka ng buhayin ang sarili mo, anong pera ang ipambibili mo kay Chuchu ng Ocean's Heart? Ito ay tiyak na nagkamali lang si Young Master Lu. Young Master Lu, isipin mo ulit. Paano ba talaga ito binubuksan? Kailangan kong sirain agad itong kandado para hindi ito mabuksan ni Xiao Jingyan. Oo, iisipin kong mabuti. Xiao Jingyan, bakit mo inaagaw sa akin ito? Ano? Paano nangyari ito? Paano nabuksan ni Xiao Jingyan ito? Lu Yanje, sino ngayon ang nagpapanggap na regalo ng iba? Ay, anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Xiao Jingyan, huwag kang masyadong magyabang. At kahit nagkamali ako ng pagkilala sa regalo, pero bumili ka ng peking puso ng karagatan para kay Chuchu. Anong pakay mo? Ano? Peke. Pero ang kinang niya, sa tingin ko, totoo ito. Hindi na pwedeng mas maging totoo pa. Ay, hindi mo siguro alam ito, di ba? Narinig ko kasi, nang ilabas ang puso ng karagatan, maraming negosyante ang gumawa ng mga peking kopya nito. Ito, malamang ay isa sa mga iyon. Lu Yanze, ikaw nga ay talagang mahilig magkalat ng kasinungalingan. Ay, Chuchu, nakita mo ba? Isang lalaking peke pa ang ibinigay na singsing. Nasaan ang tunay niyang damdamin para sa'yo? Chuchu, talaga namang napakawalang isip mo. Xiao Jingyan, ikaw pala, sa babaeng mahal mo. Hindi mo man lang mabigyan ng orihinal. Ako, si Lu Yanje, ay kinamumuhian ka. Kami ni Chuchu ang tunay na mag-asawang nagsasama? Bakit kailangan araw-araw magpatumpik-tumpik? At isa pa, paano mo naman nalaman kung totoo o peke? Tingnan natin kung totoo nga ba o peke. Ang sertipikong ito ay may tatak ng tindahan at may madilim na gintong water dragon pattern. Hindi ito pwedeng pekehin. Ito nga ba talaga ang binili niya para ibigay kay Lin Chuchu? Imposible. Paano magkakaroon ng pera ang pulubing yan para makabili ng puso ng karagatan? Tama, ganito nga yan. Ikaw nga nagnakaw ng puso ng karagatan. Siya ay isang magnanakaw. Sasabihin ko sa iyo, Xiao Jingyan, ang pagnanakaw mo ay wala. Kaming kinalaman. Bilisan mo at makipaghiwalay ka kay Chuchu. Kundi kapag nahuli ka, sisirain mo ang kinabukasan ni Chuchu. Hindi ko inakala na isa kang magnanakaw, Xiao Jingyan. Tama. Hindi na ito usapin ng moralidad, ito ay krimen. Hay, nakakaawa naman si Chuchu. Bukod sa napangasawa niya ang walang kwentang tulad nito, gumagawa pa ng ganitong bagay. Kung hindi pa makikipaghiwalay si Chuchu, siguradong masisira ang kanyang buong buhay dahil kay Xiao Jingyan. Magnanakaw. Nakakatawa. Hay, napapaalala ninyo sa akin ang isang lumang biro. Ang mayaman, kasama ang kanyang diyosa, kumain sa kalsada, iyon ay pagiging simple. Ang mahirap na binata nakapag-ipon ng ilang buwan para bilhan ng bag ang kanyang diyosa pero inakusahan ng mga dumadaan na ninakaw o inagaw. Ibig sabihin ba, hindi karapat-dapat magmahal ang mahirap? Xiao Jingyan, iyan ang katotohanan. Ang tulad mong dukha, hindi mo kayang basagin. Ano? Ninakaw talaga? Alam kong mahal na mahal mo ako, pero hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Pumunta tayo ngayon sa tindahan para ibalik ito. Siguradong magiging maunawain sila. Ay naku, Chuchu, bakit ayaw mo pa ring maniwala? Hindi maganda ang pagkatao ni Xiao Jingyan. Hindi siya karapat-dapat paglaanan mo ng kalahati ng iyong buhay. Tama si Chuchu, makipagdiborsyo ka na sa magnanakaw na ito para hindi madamay ang pamilya mo sa huli. Huwag kang mag-alala. Kahit na totoo pa yan, hindi pa rin ako makikipagdiborsyo sa'yo. Harapin natin ito ng magkasama. Lin Chuchu, wala ka ng pag-asa. Lin Chuchu, magnanakaw na ngayon si Xiao Jingyan. Ninakaw niya ang napakahalagang puso ng karagatan. Kung mahirap lang siya, sige na nga. Ngayon ay umabot na sa puntong masama ang kanyang pagkatao. Para sa ganitong klase ng lalaki, tapos na ang buhay niya. Chuchu, makipagdiborsyo ka na sa kanya. Ang ganitong klase ng lalaki, hindi ka karapat-dapat. Xiao Jingyan, kung lalaki ka nga, makipagdiborsyo ka na kay Chuchu.
Huwag mong pigilan si Chuchu. Bago ka magsalita, tingnan mo muna ang pangalan sa resibo na ito. Sinasabi mong magnanakaw ako. Mag-ingat ka at idedemanda kita sa paninirang puri. Idedemanda mo ako ng libelo ha? Sa ganitong sitwasyon, nagtatago ka pa rin at hindi mo pa rin inaamin na ikaw ay isang magnanakaw. Tama ba? May resibo ka man. Ano naman ngayon, sa panahong ito ng teknolohiya, napaka-advanced, madaling pekein ang isang resibo, hindi ba? Lu Yanze. Para lang ipahamak ako. Talaga namang gagamitin mo ang lahat ng paraan. Sa tingin ko ikaw ang gustong pagtakpan ng katotohanan. Gagamitin mo ang lahat ng paraan, hindi ba? Xiao Jingyan, ikaw, ayaw mong umamin. Ayos lang. Saktong-sakto. Kakaalis ko lang noon sa tindahan. At isa pa, ako ay isang gold member. Kailangan ko lang tumawag. Malalaman ko kung ikaw ba ang nagnakaw. Pumunta na lang tayo sa tindahan at umamin, baka sakaling mapagaan ang parusa. Asawa ko? Maniwala ka sa akin? Hindi ito? Ninakaw ko. Xiao Jingyan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Iwanan mo si Chuchu kung hindi ko tinawagan. Ang bagay na ito ay hindi na magiging madali. Tumawag ka o hindi? Sige, dahil ikaw ay napakamayabang. Huwag kang magtaka kung hindi ako magiging magalang. Kumusta? Ito ang Ocean Heart Specialty Store. Magandang araw po, Mr. Lu. Paano po ako makakatulong sa inyo? Hello, kumusta po? Nitong nakaraang araw, nakita ko ang limited edition ng Puso ng Karagatan. May nabibili pa ba ngayon? Pasensya na po, Ginong Lu. Nabili na po ng isang Ginoo ang singsing na iyan. Ano? Nabili na? Sigurado ka bang nabili? At hindi ninakaw? Nagbibiro po kayo, Ginoong Lu. Ang aming Puso ng Karagatan, counter, ay gumagamit ng anti-theft glass. Sino naman ang bumili? Ito po ay hindi namin pwedeng sabihin. Ang kliyente po ay Black Card member ng aming tindahan, kailangan naming garantiyahan ang privacy ng aming kliyente. Ah, ganun pala. Si Ginoong Xiao Jingyan ang bumili, di ba? Paano niyo po nalaman, Ginoong Lu? Kilala niyo po ba si Ginoong Xiao? Imposible. Hindi ito pwedeng mangyari. Ala, imposible ba? Baka naman si Xiao Jingyan talaga? Nanalo ba siya sa loto? Oo nga, kung hindi, paano niya mabibili ang ganong kamahaling singsing? Tama. Mahal, matagal na tayong kasal. At lagi kang nagtitiis sa hirap kasama ko. Ni minsan hindi pa kita nabigyan ng kahit anong regalo. Ngayong araw ang anibersaryo ng kasal natin at ito rin ang una kong regalong ibinibigay sa'yo. Salamat, mahal ko. Ang saya nyo naman. Ito ang Heart of the Ocean. Patunay ito ng tunay na pag-ibig. Oo nga. Kailan kaya? Gusto ko rin ang Ay. ganitong klaseng nobyo. Class reunion ito. Hindi lugar para maglandi ang iba dyan. Sige na, tama na. Dahil nandito na tayong lahat. Umupo na tayo at umorder. Pasensya na po sa inyong lahat. May isang importanteng bisita na partikular na humiling nitong pribadong silid ngayon. Pakiusap lang po, pakilipat muna tayo. Anong ibig sabihin ng Longshan Restaurant? Pinapaalis niyo ba kami? Sir, nagkamali po kayo. Hindi po namin kayo pinapaalis. Pero itong pribadong silid, kailangan po kasing bakantehin. Ganito na lang, lahat ng order nyo ngayon ay may 20% diskwento. Pakialam ba namin sa diskwento na yan? Oo, hindi kami lilipat. Kami ang nauna dito. Ay, Kuya Hu, bakit po kayo mismo ang dumating? Kinakausap ko pa po ang mga customer. Kausap ka ng putang ina. Ang bagal-bagal mo, kung maantala nyo ang pagkain ni na Kuya Long at Ate Long, itong Longshan Restaurant nyo, huwag na kayong magbukas pa. Lumayas kayong lahat. Magsa-celebrate ng birthday si Ate Long. Kasama si Kuya Long mamaya, binook na namin itong lugar. Bakit naman? Kami ang unang nagpareserba ng silid na ito. MF. May tanong pa ba kayo? Bro, sobra na yan ha. Mayroon pa rin hindi natatakot sa kamatayan. Sino ka para turuan ako ng dapat kong gawin? Ako ay mula sa pamilyang Lu ng Jiangbei. Wala akong pakialam kung sino ka. Ngayon na, humingi ka agad ng tawad sa amin at kalilimutan ko na ang insidenteng ito. Kung hindi, ano? Ako ay tao ni Kuya Long ng Jiangbei Underground City. Isang hamak na utusan lang ng pamilyang Lu. Karapat dapat ka bang hingian ko ng tawad? Ano? Siya pala ay tao ni Kuya Long ng Underground City? Kuya Long? Oo. Si Kuya Long ang pinuno ng Underground World ng Jiangbei. Siya ang nag-umpisa mula sa wala at pinag-isa ang mga puwersa sa underground ng Jiangbei, isang dakilang tao. Tinatawag nila siyang hari ng Jiangbei na walang korona.
Mayroon pa ring mga nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mundo. Ngayong alam nyo na ang pangalan ni Kuya Long, hindi pa ba kayo aalis at lumayas agad? Kuya, ako ang panganay na anak ng pamilyang Lu, ang pinuno ng pamilyang Lu ang aking ama. Tignan mo, sa lahat ng bagay ay mayroong nauuna at nahuhuli, hindi ba? Bigyan mo na lang ng respeto ang pamilyang Lu. Sige na. Ikaw ba si Lu Yanze ng pamilya Lu? Opo, ako nga po. Sige, ngayon bibigyan ko ng pabor ang ulo ng pamilya Lu. Maraming salamat Kuya Hu. Sa ibang araw, babalik ako na may dalang regalo para magpasalamat. Aba, Kuya Hu, ingat po sa lakad ninyo. Salamat at nandiyan si Young Master Lu ngayon. Kung hindi namin alam kung ano ang gagawin. Maraming salamat, Young Master Lu. Maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay lang yan. Ako ang panganay na binata ng pamilya Lu. Ang ganitong bagay ay madali lang ayusin. Haha, salamat pa rin sa Young Master Lu natin. Tama. Mas mahusay kaysa sa iba diyan. Xiaojing yan, lahat tayo rito. Kapag nakakita ng kawalang katarungan, magsasalita para sa katarungan. Ikaw, nagtatago ka lang sa likod ng babae. Sino ka ba? Kailangan mo ba akong pakialaman? Ikaw ay isang lalaking pinapakain ng babae. Wala kang kahit anong katangian ng isang lalaki. Ang ating Luklan na panganay na binata ay mayabang pa rin. Parang asong sunod-sunuran, nagpapakamababa sa harapan ni Kuya Hu. Mas malakas pa rin ako kaysa sayo. Isa kang duwag. Paano ka magiging karapat-dapat kay Chuchu? Tama ka nga. Isang lalaking tulad ni Chuchu. Paano ka magiging karapat-dapat sa iyo? Sa tingin ko itong si Xiaojing yan. Kapag dumating ang sandali, baka ikaw pa ang itaboy niya sa harapan para maging panakip butas. Nakikita ang mukha ngunit hindi ang puso. Baka, kapag dumating ang kapahamakan, kanya-kanya na. Mag-book ng silid? Kailangan pa akong personal na lumabas? Ikaw na walang silbi. Kuya Hu, kakapagsabi lang natin, hindi ba napagkasunduan na ito? Ito lang, isang hamak na bata ng Luklan, kailangan pa siyang bigyan mo ng pabor? Mali Kuya Long, nagkamali ako. Kaarawan ng kapatid ko ngayon, gusto niya ang silid na ito. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Dali, pulutin niyo ang gamit niyo at umalis na kayo. Kuya Long, ang pinuno ng pamilya Lu, siya ang aking ama, at kakasabi ko lang kay Kuya Hu. Ang pamilya Lu ba ay napakagaling? Isang pamilyang malapit ng malugi. Kahit ang tatay mo pa, kailangan lumuhod at kausapin ako. Anong karapatan mong makipag-ayos sa akin? Oo. Basura ay basura. Ikaw, bakit ka na lang basta nananakit? Mayroon pa palang hindi natatakot mamatay. Halika, lumapit ka. Ikaw na lang. Huwag ka nang umalis. Manatili ka rito at samahan akong uminom. Tulungan niyo ako. Batang Ginoong Lu. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kayo lang ang makakatulong sa akin dito. Tumahimik ka. Na mapansin ka ni Kuya Long. Ito ay isang biyaya para sa'yo. Bakit ka umiiyak? Pigilan mo. Maganda yan, mukhang may pag-intindi ka. Sige na, natapos na ang palabas. Lumayas na kayong lahat. Pakiusap, Boss Long. Pakawalan mo siya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para makipagtawaran sa akin? Wala. Sa tingin ko lang, kung ayaw niyang manatili, hindi yata tama ang sapilitan. Ano ang masama doon? Gusto mong pakawalan ko siya? Pwede naman. Ikaw ang sumama sa akin para uminom. Kapag ginawa mong saktan si Boss Long, papatayin kita. Bata, nangahas kang saktan ako? Ayaw mo bang mamatay? Kung sino ka, anong pinanggalingan mo, o anong trabaho mo, wala akong pakialam. Pero kapag ginawa mong saktan ng asawa ko, hindi ko talaga hahayaan na makawala ka ng buo. Tingnan ko lang kung paano mo pahirapan ang buhay ko. Longge, why bother getting angry with this good-for-nothing son-in-law? Look, we're here. Good-for-nothing son-in-law? I'd like to see you good-for-nothing son-in-law. What kind of tricks can you use to threaten me? If you can't bring out someone today who can make me convinced, then don't blame me for being ruthless. Alright, then today, I will make you convinced. What's going on? It's been so long, and the private room situation still hasn't been handled. I'm already hungry waiting. Oh, sis, didn't I tell you to wait outside for a bit? I'll handle it right away. Ginoong Xiaojing yan. It's you. Sis, you know this guy? Don't be disrespectful. This is the one I found for you, your future brother-in-law. Huh? Oh, this is the one I always mentioned to you. The one who cured my face. Ginoong Xiaojing yan. Nang araw na naghiwalay tayo, hindi ko akalain na magkikita pa tayo ulit. Nagkataon nga. Oo, nagkataon nga. Birthday ko ngayon. Dahil nandito si Ginoong Xiao,
Bakit hindi ka nalang sumabay sa aming kumain? Ako? Sa tingin ko ngayon, wag na lang. Xiao Jing yan. Gusto mo bang mamatay? Si Ginang Long, isang napakahalagang tao. Iniimbitahan kang kumain at naglakas loob ka pang tumanggi. Ginang Long, ang pangalan ko ay Lu Yanjie. Ako ang panganay na anak ng pamilya Lu. Itong pribadong silid ngayon. Ako rin ang nagpareserba. Isang karangalan na ang silid na ito ay magamit para sa iyong kaarawan ngayon. Isang karangalan din sa akin. Paano kung ganito? Ako na ang magbabayad ng hapunan ngayon. Sino ka para mag-aya sa akin kumain? Sa palagay mo ba, karapat dapat kang mag-aya sa akin kumain? Ginang Long, ako naman ay ang nakatatandang young master ng pamilya Lu. Mas malakas ako kaysa sa walang silbing pulubi na ito. Ano man ang iyong kailangan, utusan mo lang ako. Hayop, paano mo nasabing masama si Ginoong Xiao? Mga tao, itapon niyo palabas ang walang silbi na ito. Hindi. Kuya Long, Ate Long. Sige na, bilisan nyo at umalis. Hindi ba talaga gustong kumain? Kasama ko si Ginoong Xiao. Imbitado na kita ng buong puso. Maraming salamat, Ate Long. Dahil nandito ang asawa ko, hindi ko naman siya pwedeng iwanan, di ba? Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto, mas masahol ba ako kay Lin Chuchu? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Ate Long. Ngunit kasal na ako sa asawa ko at mahal na mahal ko ang asawa ko. Walang hiya ka. Swerte mo at nagustuhan ka ng ate ko, kaya maging kontento ka na. Huwag kang gumawa ng excuses dito. Maniwala ka man o hindi. Ate, ganito na ang batang ito. Bakit pa rin ikaw? Dahil hindi abala si Ginoong Xiao ngayon. Mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Kung gayon, Ate Long, aalis na kami. Si Lin Chuchu, talagang nakahanap ng magaling na asawa. Ate, kahit na si Xiao Jing yan ang panganay na young master ng pamilya Xiao, hindi mo na kailangan siyang sundan. Sino ang nagsabing dahil sa kanyang pagiging young master ng pamilya Xiao, kaya ako nagiging mainit ang ulo? Gusto ko lang talagang makahanap ng lalaking buong pusong magmahal sa kanyang asawa. Chuchu? Ako at itong si Ate Long, wala talaga kaming kung anuman. Nagkita lang kami ng 2 beses at nandoon ka pa nga sa lahat ng iyon. Kung hindi ka naniniwala, manunumpa ako. Kung niloloko kita, sana tamaan ako ng kidlat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailan ko ba hindi ka pinaniwalaan? Kaya ito, Bawal bang magselos ako? Ay, yung Heart of the Ocean na bigay mo, naiwan sa VIP room. kailangan kong balikan. Ako nakukuha. Hintayin mo lang ako dito. Babalik ako kaagad. Lin Chuchu, ako, nanumpa si Lu Yanjie na makukuha kita. Chuchu! Chuchu! Bakit, Mr. Xiao? Nawawala ang asawa ko. Chuchu! Hindi ko dapat iniwan si Chuchu upang kumuha ng gamit ng mag-isa. Senyor Xiao, wag po kayong ganyan. Maghanap pa tayo. Tiyak na makikita natin ang iyong asawa. Inutusan ko na ang kapatid kong lalaki na paalisin ang lahat ng tao. Dapat sa lalong madaling panahon ay magkaroon na tayo ng balita. Oo nga, Binibini. Ang madam ay swerte, walang masamang mangyayari sa kanya. May balita na. May balita na. May nakakita kay Lu Yanjie na may pasan na malaking sako, umalis sa Longshan Restaurant. Saan siya nagpunta? Pagkatapos ay nawala ang bakas. Sai. Ngunit ayos lang, naayos ko na ang mga tao para hanapin sa bawat sulok ng kalye. Naniniwala akong sa lalong madaling panahon, magkakaroon ng balita. Sa ganyang paraan mo hinahanap, napakalaki ng Jiangbei City. Kailan pa matatapos ang paghahanap? Kapag nagkaroon ka ng balita, baka masamang balita na. Ay, Binibini, simula nang pumasok ka sa pamilyang Lin, marami kang natulungan sa mga taong ito. Sa Jiangbei Beggars Gang, tama? Oo nga, may pera ako o wala ang ibig mong sabihin. Binibini, tama. Ang Beggars Gang na ito ay nakakalat sa buong lungsod. Naniniwala akong kung mapakilos natin sila, mabilis tayong magkakaroon ng lead. Bilis! Bilis! Bilisan mo at pakilusin ang Beggars Gang. Tulungan akong hanapin ang kinaroroonan ni Chuchu. Sino mang kumilos ngayon ay may gantimpala. Sige po, Binibini. Manahimik ka. Aba, parang may nakita akong tao sa eskinita. May hawak na sako at mukhang may laman itong tao. Chuchu, ngayon, ikaw at ako na lang ang magkasama. Mula ngayon, para sa akin ka lang. Lu Yanjie, pakawalan mo ako.
Ganyan, lalo ka lang lumulubog sa kumunoy. Kumunoy? Nasa Kumunoy na ako ngayon. Kung hindi dahil kay Xiao Jingyan na naging sanhi ng pagkawala ko sa posisyon ko bilang vice-presidente. At pagkatapos ay dinamay pa ang aming pamilyang Lu. Halos malugi kami. Sa huli, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Wala nang silbi. Napakarami kong pinaghirapan. Sa wakas, nakuha na kita. Ano ang gagawin mo? Ang ating mga pamilya ay matagal nang magkakilala. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Lin Chuchu, magpatuloy ka lang sa pagpupumiglas. Walang mangyayari. Sa lugar na ito, walang sinuman ang darating upang iligtas ka. Ikaw na demonyo. Ikaw na baliko. Ang asawa ko. Hindi ka niya palalagpasin. Nangangahas ka pang banggitin siya. Nangangahas ka pang banggitin siya. Lu Yanze, gusto mong mamatay? Xiao Jingyan, bakit ikaw na naman? Palagi mo akong sinisira. Hindi ba? Iligtas mo ako. Chuchu! Huwag mong galawin ang aking asawa. Gusto mong pakawalan ko ang iyong asawa? Ay pwede. Basta't lumuhod ka sa akin. Binata. Tigilan mo. Luluhod ako. Nakaluhod na ako, sige. Binata, wag. Ikaw na si Binata ng pamilya Xiao. Paano mo magagawa ang lumuhod sa ganyang klase ng tao? Ako ang panganay na binata ng pamilya Xiao, ngunit ako rin. Ang asawa ni Chuchu. Para sa kaligtasan ni Chuchu, anuman ay handa kong gawin. Xiao Jingyan, hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa iyo ngayon. Xiao Jingyan, that is prison. Kung handa kang gawin ang lahat, gawin ang anumang bagay. Kung gayon, dilaan mo ang laway na nasa harap mo para luminis. Lu Yanze, huwag kang sumobra. Ayayay, gulat na gulat ako sa iyo. Ako ang sumusobra. Dati, ang maganda kong kinabukasan ay sinira ninyong lahat. Didilaan mo ba? Kung hindi mo didilaan, sasakalin ko si Lin Chuchu. Bitawan mo. Hahayaan ko kayong hindi kailanman maging mag-asawa. Bitawan mo siya. Sige, didilaan ko. Didilaan ko ay... Binata. Xiao Jingyan, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kahit dilaan mo pa, hanggang sa luminis ito, hindi ko pa rin palalampasin si Lin Chuchu. Dahil si Lin Chuchu ay akin na mula pa sa simula. Si Chuchu ay hindi kailanman isang produkto at hindi rin siya pag-aari ng kung sino o hindi. Paulit-ulit mong ginugulo ang aming buhay. Paulit-ulit mong sinasaktan ng aking asawa, talagang hindi ka mapapatawad. Xiao Jingyan, ikaw na walang silbi. Mangangas kang galawin ako? Hindi na tulad ng dati ang pamilya Lu, pero ang patayin ka ay madali pa rin. Kung gayon, hayaan kang kasama ang pamilya Lu, maglaho na rin. Wasakin ang pamilya Lu. Xiao Jingyan, sa tingin mo ba, sa pagiging mayabang mo, mapapabagsak mo ang pamilya Lu ko? Hello, Itay. Bilisan mo at tumakas ka mula sa Jiangbei. Huwag ka nang bumalik kailanman. Hello, Itay. Xiao Jingyan, ano ba ang ginawa mo sa aking Itay? Walang anuman, mahal. Tapos na ang lahat. Ay, muntik ko nang makalimutan. Bukas ang family dinner. Pinapareserba ako ni Lola ng private room sa Longcheng Hotel. Hindi ako nakapagpareserve. Sisimulan na naman niya akong sitahin. Huwag kang mag-alala, asawa ko, ako na ang bahala rito. Huwag kang magbiro. Ang Longcheng Hotel ay ang nangungunang hotel sa Jiangbei. Kahit may pera ka, hindi sigurado. Huwag kang mag-alala. Hintayin mo lang ang magandang balita ko sa bahay. Sige, umalis ka na. Hoy! Maghanda ka ng isang marangyang dowry para sa akin. Bukas ang family dinner ng pamilya Lin. Gusto kong ipakita ang galing ng asawa ko. Opo, young master. Kumusta? Gusto kong i-book ang buong Dragon City Hotel. Ikaw, hindi ka pa karapat-dapat. Umalis ka na. Nagbibiro ka. Hindi mo man lang tinitignan kung anong lugar ito. Sapat na ba ito? Ang Global Black Card. Young Master Xiao.
May Kayo family po banquet ay- bukas? Gusto kong i-book ang buong Dragon City Hotel ninyo. Hahaha. Young Master Xiao, huwag kayong mag-alala. Aayusin ko ang lahat. Ayusin ng maayos. Aba, Young Master Xiao, mag-ingat po kayo. Ang pamilya Lin ay sikat na ngayon. Sabihin ninyo, bukas, sino man ang duty, hayaan lamang ang may black card. Ang mga taong walang kinalaman, hindi tatanggapin. Kumusta na? Bukas ay gaganapin ang family banquet ng pamilya Lin. Nabook na ba ang hotel? Aba Xiao Xiao? Sabihin niyo nga kung ano na ang sitwasyon. Ay naku ma, yung pag-book ng hotel dati, hindi ba ipinagkatiwala sa atin ng asawa ko at sa pamilya nila? Ate, ano na ang sitwasyon ngayon? Bakit hindi ninyo agad sabihin kay mama? Ma, yung hotel hindi namin... Hello? Boss Chen! Ay naku, napakabuti. Ay naku, nag-abala pa kayong personal na. Tumawag para ipaalam sa akin. Sige. Magkita tayo bukas. Ma, ano po bang nangyari? At sobrang saya ninyo? Magkita tayo bukas. Ma, ano po iyon? Ang saya nyo? Ang tawag na iyan? Galing mismo sa may-ari ng Dragon City Hotel para ipaalam sa akin na ang hotel bukas ay ibinukod para sa atin. Ngayon, inihahanda na nila ang salo-salo ng pamilya bukas. Ay, ma. Tumawag na ako kay Ginoong Xia noon. Si Ginoong Xia, matagal nang may gusto kay Chuchu namin. Ang bagay na ito, si Ginoong Xia talaga ang tumulong para ayusin. Siya ba? Magaling haha. Magandang gawa iyan. Kung gayon, kailangan kong pasalamatan siya. Tatawagan ko siya ngayon. Ay, teka, huwag mong kalimutang imbitahan si Ginoong Xia para dumalo rin siya bukas sa atin sa pamilya Lin. Dapat tayong magpakita ng pagpapahalaga. Ay sige po, pupunta na ako. Ginoong Xia. Tita, ang hotel na ito hindi ko. Ang pagkabook ng hotel na ito, malaking pasasalamat talaga sa iyo. Ay, hindi ba ako tinanggihan ni Ginoong Chen? Ibig sabihin, natatakot pa rin siya sa kapangyarihan ng pamilya siya. Ay, tita, huwag kayong mag-alala. Walang anuman. Ginoong Xia, sana bukas makarating ka para dumalo sa salusalo ng pamilya namin. Hindi ko alam. Huwag kayong mag-alala. Dadalo ko sa tamang oras. Pasensiya na. Ang hotel ay pribadong naibok ngayong araw. Pakibalik na lang po kayo. Ano ba to? Seryoso ka ba? Kami ang nagpa-reserve dito? Tapos ayaw mo pa kaming papasukin? Ay nako. Pasensya na. Nahuli ako. Ikaw talagang inutil? Pinaghintay mo pa ang mga nakatatanda ng matagal. Pasensya? Ganito, mauna na tayong pumasok. Ako na mismo ang iinom ng 3 tagay bilang paghingi ng tawad. Pasensya na. Hindi ka pwedeng pumasok. Ha? Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Ako ang nagrenta ng lugar na to, ha? Jingyan, anong kalokohan niyang sinasabi mo? Hindi, mahal. Ako talaga ang nagpa-reserve ng hotel na to para sa'yo. Eto na naman ang inutil na to. Nagyayabang na naman. Ikaw pa raw ang nagpa-reserve. Klarong si Xia Xiao ang nagpa-reserba nito. Hindi totoo yan. Tama na. Hindi ka pa ba kontento o gusto mo pa bang mapahiya? Lola, tiya, huli po akong dumating. Talagang pasensya na po. Ay nako, Xia Xiao, sakto lang ang dating mo. Hindi ka late. Bilisan mo at sabihin mo sa gwardya, papasukin na kami. Papasukin mo kami. Papasukin ka? Hindi naman ikaw ang nagpa-reserba. Bakit ka pa papasukin? Hindi ako ang nagpareserba. Baka naman ikaw ang nagpareserba. Tama na ang ingay. May utos ang amo namin ngayon. Tanging may black card lang ang kikilalanin. Kung sino man ang kayang maglabas ng black card, siya ang ituturing naming nagrenta ng hotel ngayon. Black card lang naman yan eh. Sakto. Hindi ba sinabi mong itong hotel ngayon? Ikaw ang nagpareserba. Di ilabas mo nga ang black card mo. Para makita ng lahat. Black card lang. Meron akong isa. Black card. Pasok po kayo, sir. Teka muna. Siya? Isang walang kwenta. Paano siya magkakaroon ng black card? Peke itong black card na to. Ang totoong black card. Sobra itong itim. At nagbibigay ito ng pakiramdam na low-key at maluho. Ang black card mo ay may gintong dragon. Xiao Jingyan. Gumawa ka ng peking card. Talagang wala kang hiya-hiya. Peke pala. Xiao Jingyan, gumawa ka pa ng peking card para lokohin kami. Talagang hindi mo iginagalang si Lola. Sa mata mo. Hindi po. Hindi ko po. Tama na. Ikaw na asong ito. Ikinahihiya mo ako. Ma, bakit ka nananakit? Kung hindi ko siya sasaktan, kaya ko pa rin siyang panatilihin. Ang totoong black card ay narito. Ako ay ang panganay na young master ng pamilya siya ng Jiangbei. Ikaw na hamak na aso lang ay hindi mo kayang kalabanin. Maaari na po kayong pumasok. Sige, asawa ko. Tara na rin tayo.
Sa pagkakataong ito, inihanda ko ang isang malaking regalo para sa iyo. Alam kong sa mga taong ito, marami kang pinagdaanan sa pamilya Lin, pero hindi mo naman kailangan magsinungaling. Hindi, asawa ko. Sa pagkakataong ito, talagang iba na ako. Sa dati. Tara na. Australian lobster, king crab, at abalone at sea cucumber. Ang lahat ng ito ay ang pinili ni General Manager Chen sa menu at isisilbi na kaagad. Sa pagkakataong ito, nasiyahan tayong kumain ng pagkain sa Dragon City Hotel dahil ito sa Young Master Shaya. Ah, tiya. Maliit na bagay lang. Ito. Tiya, gusto ko si Chuchu. Mula pa noon. Naku, alam ko. Kita mo ba? Kung ikaw sana ang aking manugang, gaano kaya kaganda iyon? Mas magaling ka pa ng 100 beses kaysa sa walang kwentang iyon. Ma, ano po bang sinasabi nyo? Nandito pa po siya. Nandito? Ano ngayon? Siya ay walang kwenta. Hindi ko ba siya pwedeng pagsabihan? Sa tingin ko, dapat ka nang makipagdiborsyo sa walang kwentang iyon? Sa tingin ko, magaling na si Ginoong Shia. Labis po kayong nagpupuri, tiya. Chuchu, basta tumango ka lang. Kung gusto mo ang buong mundo, bibibilhin ko ito at ibibigay sa'yo. Huwag na kayong mag-alala. May asawa ako. Kung ano man ang gusto ko, ibibigay niya sa akin. Asawa mo? Siya lang na isang walang kwentang pulubi. Kung hindi lang siya, ang nakapulot ng bolang bulaklak na iyon. Asawa na kita ngayon. Ginoong Shia ka, tama? Hindi lang na si Chuchu ang asawa ko ngayon, wala kang kahit kaunting tsansa. At paano mo nalaman na wala pa akong naihandang regalo para sa asawa ko? Ano naman ang may bibigay ng isang pulubi na tulad mo? Isang damit ng pulubi? O baka naman isang mangkok ng pulubi? Ngayon may inihanda akong regalo para sa asawa ko. Malalaman din ang lahat sa takdang panahon. Hindi mo kailangan magkakak dito. Ikaw! Xiao Jingyan, kung talagang makapagbibigay ka ng regalo, kakainin ko tong mesa ng buhay. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Isang set ng ginto at hiyas, isang pares ng night pearls, isang pares ng mamahaling amber. Ay, hindi ba ikaw ang matandang pulubi na nasa tabing ilog araw-araw? Paano? Anong nangyari? Magaling! Xiao Jingyan, ikaw na isang maliit na pulubi, kasama ang isang matandang pulubi, nandito para umarte. Sa tingin ko, itong mga bagay mo ay binili mo lang sa tabi ng kalsada ng 2 o 3 yuan, hindi ba? Napakalakas naman ng loob niyang bigyan tayo ng peke. Ang pamilyang Lin ay hindi naman isang malaking angkan, ngunit hindi rin kami basta-basta mapanlin lang. Bakit mo sinasabing peke ito? May ebidensya ba kayo? Ebidensya? Sige, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya ngayon. Matandang pulubi, basta sabihin mo ang totoo. Ang perang ito, lahat ng ito ay sa iyo na. Kaya naman pala alam ang oras. Sa totoo lang, itong lahat ng bagay ay totoo? Galing kay Ginoong Xiao para bayaran ang kanyang utang kay Ginang Chuchu sa loob ng maraming taon at pinahanda niya talaga sa akin ito. Aba, ikaw na pulubi, niloko mo ako. Ayaw tumanggap ng pabor. Gusto ng parusa. Aba, naglakas loob kang saktan ako. Ngayon, ipaparamdam ko sa inyo na papasok kayo ng patayo, pero lalabas kayo ng patagilid. Mga tao. Ginoong siya. Ako na po ang humihingi ng paumanhin para kay Xiao Jingyan. Kayo po ay malawak ang pag-iisip. Huwag na po kayong magalit sa kanya. Asawa, hindi mo kailangan humingi ng paumanhin sa ganyang klaseng tao. Xiao Jingyan. Dahil sinabi na ni Chuchu iyan, hindi ko kayang tanggihan ang pakiusap niya. Chuchu, paluhurin mo siya at mag-sorry sa akin at pakakawalan ko siya. Ginoong siya, ito po. Gusto mo akong paluhurin? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Mabuti, mabuti. Mukhang hindi ka matatauhan. Hanggat hindi ka nasasaktan. Kung hindi kita bibigyan ng aral, ayaw mo talagang sumunod. Chuchu, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong tapusin ang walang kwentang ito, ikaw na ang magiging babae ko. Hoy, Lin Chuchu, umupo ka dyan. Hindi mo ito dapat pakialaman. Jingyan. Huwag kang mag-alala, misis. Hindi ako mapapahamak. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mo. Mga bodyguard, sige, suntukin nyo. Hindi ko inaasahan. May kaya pala ang matandang pulubi na ito. Ngunit ang aking mga bodyguard, bawat isa ay mga dalubhasa. Bakit ang dami mong sinasabi? Mga bodyguard, sige, suntukin nyo. Tigil. Tigil. Ginoong Chen, hindi nyo man lang po ako inabisuan na darating kayo para nasalubong ko kayo.
Ginoong Xiao. Ginoong Chen, ang inyong inayos. Talagang nakapagpasaya sa akin. Ito, Ikaw na walang kwenta. Paano ka makipag-usap kay Ginoong Chen? walang kuwenta. Ginoong Chen, bakit niyo po ako sinasaktan? Ginoong Xiao, Ang pangyayaring ito, galit na galit ang aming batang Panginoon. Malaki ang magiging bunga nito kung hindi mo ito aayusin at hindi mo mapapasaya ang aming batang Panginoon. haha. Huwag mong sabihin na hindi mo na kayang patakbuhin ang hotel na ito. Maging ang pamilya sa likod mo ay madadamay. Ginoong Xiao, ito ang aking problema. Bibigyan kita ng paliwanag. Tao, ilabas niyo ang mapilit na ito at huwag ninyo siyang papasukin kailanman sa Longcheng Grand Hotel. Ginoong Chen! Ginoong Chen! Ako ang panganay na binata ng pamilya siya, Ginoong Chen! Ginoong Xiao, niloloko mo lang pala ako sa lahat ng oras. Hindi ganoon ang iniisip mo? Huwag kang umalis. Ay, huwag kang umalis, Chuchu. Asawa ko, anong ginagawa mo? Ano ang ipinunta ni Sir Xiao dito? Hindi, asawa ko. Pwede mo ba akong pakinggan at magpaliwanag? Ipaliwanag ano? Ipaliwanag kung paano mo ako niloko sa loob ng maraming taon o ipaliwanag kung paano ka sa loob ng maraming taon tumitingin sa akin. Hindi yan ang iniisip mo. Ako lang. Ano lang? Ikaw lang ba ay nag-enjoy na? Paglaruan ng ibang tao? Ako? Binata. Mali ka siguro ng pagkakaintindi. Paano mangyayari na si Xiao Jingyan ay ang binata ng pamilya Xiao? Binabayaran ko lang ang utang na loob ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngayong natapos na ang utang na loob, paalam na. Totoo ba yan? Siyempre, totoo yan. Isipin mo, paano mangyayari na ako ang panganay na binata ng pamilya Xiao? Kung ako ang panganay na binata ng pamilya Xiao, hindi ko rin naman hahayaang maghirap ka sa akin sa loob ng 3 taon. Patawarin mo ako. Nagkamali ako sa'yo. Hindi ko inasahan na magkakilala pala itong si Xiao Jingyan at ang pamilya Xiao. Ay, sa tingin nyo kaya, siya talaga ang panganay na anak ng pamilya Xiao? Ay naku, Lola. Anong panganay na anak ng pamilya Xiao? Isa lang siyang maliit na pulubi, nagkataon lang, na nailigtas niya si Xiao Tian. Nabayaran na ni Xiao Tian ang utang na loob at bumalik na sa pamilya Xiao. Tama ka nga, nanay. Tama ang sinabi ni Xiao Xiao. Kung totoong taga-pamilya Xiao si Xiao Jingyan, bakit naman siya kusang loob na papayag na magpakasal dito sa pamilya Lin? Hoy. Saan kayo nagromansa nitong maliit na pulubi, ate? Pati ang family meeting na pinatawag ni Lola, ginawa niyo pang mahuli. Bakit hindi pa kayo umupo? Batay sa ulat noong nakaraang buwan, ang pamilya ni Xiao Xiao ay may pinakamalaking kontribusyon sa pamilya. Kaya iminumungkahi ko na ang shares ng kanilang pamilya ay dagdagan pa. Chuchu, ang kontribusyon ng pamilya nyo sa pamilya Xiao ay wala pa rin. Ang shares ng pamilya nyo ay ipaubaya muna natin kay Xiao Xiao na pamahalaan. Nay, ito. Hoy, pinsan may kasama kang parasito na nakikikain at nakikitira. Talaga namang mahirap iyan. Ikaw, Xiao Xiao. Tama na. Lola, ang mga shares na iyon ay iniwan ni Lolo para sa akin at kay Jingyan noon. Paano mo na ibigay kay Xiao Xiao? May lakas ka pa ng loob na magsalita. Kung hindi dahil sa patay na matandang lalaking iyon na pinakasalan ka sa pulubing ito, ang ating pamilya Lin ay magiging ganoon ba? Manugang mo si Jingyan. Anong manugang? Dahil lang sa kanya, ang ating pamilya Lin ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Walang gustong makipagtulungan sa atin ngayon. Pero, anong pero? Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, dalhin mo yang walang kwenta mong asawa at umalis kayo sa pamilya Lin. Kagabi ay may balita ang pamilya. Ang Shengxi Group sa merkado naglabas ng bagong batch ng mga order. Sino sa inyo ang gustong magboluntaryo upang makuha ang order na ito? Sa ganitong paraan, mababali natin ang kasalukuyang problema ng ating pamilya Lin sa merkado na walang mga partnership. Sino sa inyo ang gustong pumunta? Bakit walang nagsasalita? Ngayon kailangan kayo ng pamilya. Isa-isa kayong ayaw magsalita, Xiao Xiao. Lola, hindi naman sa tumatanggi ako, pero nitong 2 araw, may regla ako. Medyo masama pakiramdam ko. Paano kung pumunta ako para makipag-ugnayan, tapos nagkaroon ng problema? Hindi ba magdadala lang iyon ng malas sa pamilya Lin? Nanay ni Xiao Xiao. Mama, hindi ko talaga kaya. Kaya ko pa ang maliliit na kumpanya. Pero iyan ay ang Shengxi Group. Ako. Baka hindi na ako makakilos pagdating ko roon. Walang kuwenta. Lin Chuchu, hindi ka rin naman siguro ganoon, ano? Lola, hindi po ako. Pero ang kooperasyong ito
Ako, Ano? Gusto mo ring tumanggi? Ayan, kapag isa-isa kayong nagtatalo para sa shares at proyekto, saan napunta ang lakas na iyon? Ngayon na talagang kailangan kayo ng pamilya, isa-isa kayong nagtatago. Lin Chuchu, kung may balik mo ang kooperasyon sa Shengshi Group sa pagkakataong ito, hindi ko lang ibabalik ang inyong shares, kundi dadagdagan ko pa ng 10%. Mama, totoo ba ito? May fake ba dyan? Ay, Chuchu. Huwag ka nang mag-atubili. Tanggapin mo na ang alok ni Lola. Ma, iyon ay ang Shengshi Group. Paano ko magagawa? Anong paano mo magagawa? Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Dapat makuha mo sa akin ang kontratang ito. Kahit pautusan ka ng presidente ngayon na sumama sa kanya sa kama, dapat makuha mo pa rin sa akin ang kontrata. Ma, anak mo ako. Lola? Yung mga kondisyon na sinabi kanina, valid pa ba? Oo naman, valid yon. Basta makuha ni Chuchu ang kontrata ng Shengshi Group, hindi lang ibabalik ko ang shares, dagdag pa ang ibibigay ko sa inyo. Sige, kung gayon, tinatanggap namin. Anong ginagawa mo? Gusto mo rin bang sumama ako sa iba para makuha ang kontrata? Anong iniisip mo? Paano ko hahayaang masaktan ka kahit kaunti? Ang kontratang ito, siguradong tutulungan kitang makuha. Oh, ang maliit na pulubi. Nagmamalaki na naman. Hindi ba siya natatakot na baka mapahamak? Buti na lang at naglakas loob kaming sumubok. Hindi tulad ng iba, para lang pagong na nagtatago. Sino ang sinasabi mong pagong? Kung sino ang nagsasalita, siya na iyon. Ikaw? Kapag napahiya ka, tingnan natin kung paano ka pa magmamalaki. Asawa ko? Ayos lang? Tutulungan kita. Ikaw pa nga ang nagsabi. Nakasalanan mo. Kaya ang magagawa ko lang ay kontakin ang matagal ko ng kaklase para tingnan kung may pagkakataon pa. Hoy! Papuntahin mo si Bai Zengyi ng Tiansheng Group dito sa akin mamayang gabi. G. Xiao Tian, pwede niyo po ba akong bigyan ng ideya? Ano po ba ang dahilan? At pinapunta ako ng batang master. Malalaman mo rin pagpasok mo. Opo, opo. Umupo ka. Huwag ka nang mag-alala. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta mo ay para sabihin sa iyo na ang asawa ko, si Lin Chuchu, ay makikipagtulungan sa inyong grupo. Siguraduhin mong alagaan siya kapag dumating ang panahon. Makakaasa po kayo, G. Xiao. Maghahanda po ako para kay GNE. Xiao, ng isang malaking kontrata. Normal lang ang gawin mo. Huwag kang mag-abuso. Dagdag pa rito, huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Opo, opo, opo. Sige, sinabi ko lang sa'yo. Bukas ay sasama rin ako. Kapag dumating ang oras, sundin mo lang ang mga pahiwatig ko. Kung gayon, aalis na ako. Sige, umalis ka na. Mukhang yayaman na ang pamilya Lin ngayon. Ay, Chuchu, Linlin. Sa pagkakataong ito, aabalahin na naman kita. Okay lang. Ihahatid na kita para makilala ang manager. Sandali lang, bakit tayo pupunta para makilala ang manager? Hindi ba sa itaas? Bakit mo ako dinala sa labas? Kasalanan ko kung bakit nakalimutan kong sabihin sa'yo ganito kasi. Ang manager namin, nang makita ang litrato mo, gusto niya talagang ipagpakilala ko kayong dalawa. Napareserve na ako ng hotel. Ihatid na kita doon. Paano mangyayari yan? Kasal na ako. Chuchu, alam mo ba, tayong mga babae, kung ano ang gusto nating makuha, kailangan nating magbigay kapalit. Hindi ito posible. Hindi ako papayag. Lin Chuchu, tayong mga babae, ito lang ang ating ilang taon ng kabataan kung hindi mo agad samantalahin ngayon upang makakuha ng mas maraming benepisyo. Pagdating ng matanda ka na, wala ka ng kahit ano. Tingnan mo, ito ang ibinigay sa akin ng manager matapos ko siyang sundan. Chuchu, huwag kang maging inosente. Harapin mo ang realidad. Linlin, bakit ka nagkaganito ngayon? Nagkaganito ako? Ikaw, banal. May pamilya ka pa rin sa likod mo. Pero ako lang mag-isa. Kung hindi ko gagamitin ang sarili kong katawan para makuha ang mga ito, ano pa ang magagawa ko? Linlin, pag-isipan mong mabuti, gusto mo bang umiyak sa loob ng BMW o tumawa sa likod ng bisikleta? Sa panahon ngayon, mapagkakatiwalaan pa ba ang pag-ibig? Linlin, pasensya na. Hindi ko ito mapapayagan ngayon. Dahil kasal na ako, ang asawa ko ang aking buong mundo. Pag-isipan mong mabuti, huwag kang magsisi. Ikaw si Lin Chuchu? Ayos. Mas maganda ka sa personal kaysa sa litrato. Tara, sumama ka sa akin sa hotel para pag-usapan ng kooperasyon. Manager, kasal na ako. Pakiingatan ang iyong mga salita at gawa. Ito, ang asawa ko. Kasal? Ano kung kasal na?
Kapag nagustuhan kita, hindi ka pa rin ba susuko? Huwag kang magsalita. Hindi ako papayag. Lin Chuchu, dumating na ang aming manager. Mananatili ka pa rin bang nagmamatigas? Kung tatanggihan mo ang aming manager ngayon, ang makipagtulungan sa Shengshi Group sa hinaharap ay magiging napakahirap. Jingyan, ako. Ayos lang. Asawa ko. Naayos ko na lahat. Tayo, diretso na lang sa presidente. Ikaw na maliit na manager, huwag mo nang pansinin. Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Umalis ka. Ikaw na bata ka. Naglakas loob kang papalayasin ako? Naniniwala ka ba na sa loob ng 1 minuto, hindi ka makakalabas sa pintuan ng Shengshi Group? Sige, tignan ko nga kung ano ang kakayahan mo, isang hamak na manager. Mayroon ka bang anumang kakayahan? Gusto mo talagang mamatay? Hindi mo man lang tinitignan kung sino ang may-ari ng lugar na ito? Jingyan, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Bata, natakot ka na ba? Payo ko sa'yo. Ibigay mo ang asawa mo sa akin, baka sakaling maging maganda ang mood ko at palayain ka. Kung hindi, Ang pagiging manager mo, mas astig pa kaysa kay Bai Zengyi na presidente. Baliw ka ba? Para banggitin ang pangalan ni President Bai? Mukhang sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaan na umalis ng buo. Ay naku, darating na ang president mo. Maglalakas loob ka pa rin maging mayabang? Si President Bai? Paano mangyayari yon? Si President Bai, dapat nasa opisina ngayon at nagtatrabaho. At saka, kahit nandito pa si President Bai, huhubaran pa rin kita. Tigil, President Bai, bakit po kayo nandito? anong nangyayari? Itong batang ito, niya ang kumpanya at hindi ka pa niya iginalang. Ako po ngayon, palalayasin ko na po siya. Sa tingin ko, hindi mo naabot ang layunin mo na. Kaya maghihiganti ka. Boss Bai, huwag kang makinig sa kalokohan ng gunggong na yan. Nagsikap akong mabuti para sa kumpanya. Hindi mo ako maloloko. Umalis ka na sa finance. Kunin mo ang sweldo mo at umalis ka na sa Shengshi. At ikaw din, umalis ka sa Shengshi. Boss Bai, hindi po. Buong puso akong nagtrabaho para sa kumpanya. Umalis ka. Miss Lin, alam ko na po ang tungkol sa inyo. Sumama po kayo sa akin. Ayos na, Boss Bai. Inanyayahan ka na niyang makipagtulungan. Sige na. Miss Lin, ito ang kontratang inihanda ko ngayong araw. Pakitingnan po kung meron pa kayong gustong idagdag. 30 milyong piso. Ano nangyari? Binibining Lin. Hindi pa ba sapat? Kung hindi pa sapat, maaari pa nating dagdagan. Hindi, Ginoong Bai, hindi ko lang inasahan na bibigyan mo ako ng ganoong kalaking proyekto. Itong proyektong ito, para sa aming kumpanya, ay maliit na proyekto lang. At dahil na rin kay Binibining Lin, sa nangyari sa kanya sa aming kumpanya ngayon. Bukas, tiyak na maghahanda ako ng isang malaking pakikipagtulungan at personal na pupunta sa inyo upang humingi ng paumanhin kay Binibining Lin. Ginoong Bai, ito. Sige na, asawa ko. Sige na, pumayag ka na sa kanya. Hindi rin naman maganda kung tatanggihan natin si Ginoong Bai, di ba? Bilisan mo na at pumayag. Kung gayon, salamat, Ginoong Bai. Maliit na bagay lang. Chuchu, tulungan mo ako. Please. Alam kong nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo akong kausapin si Ginoong Bai at ipaliwanag ang lahat. Tama, Binibining Lee. Dati ay isa akong hayop. Isa akong walang hiya. Pakiusap. Tulungan mo kaming makahingi ng tawad. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito. Tara na, asawa ko. Lahat ng ito ay ang kanilang nararapat na kaparusahan. Oh, ang mahal kong ate, ang bilis mong nakabalik? Baka hindi ka man lang nakapasok sa tarangkahan ng Shengshi Group at pinalabas ka na kaagad. Kung hindi nyo nakuha ang kontrata, bakit pa kayo bumalik? Lola, ito po ang kontrata mula sa Shengshi Group. Ha? 30 milyon. Lola, tingnan niyo pong mabuti. Baka niloloko niya lang kayo. Ano ba iyan? Hindi ba marunong kumilala ng totoo o peke ang matanda kong katawan? Chuchu, paano mo nakuha ang kontrata? Sakto pong nakasalubong ko si General Bai at nakipag-usap po kami sandali. Magaling. Simula ngayon, ang proyekto ng Shengshi Group, ikaw, Chuchu, ang magiging ganap na responsable. Sino ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang kontrata? Baka nakipagtalik siya. Kung ako ang tatanungin, hindi talaga siya karapat-dapat na manggasiwa sa proyekto ng pamilya. Lin Xiaoxiao, kung hindi ako karapat-dapat, ikaw ba ang karapat-dapat? Tama na. Bakit kayo nag-aaway? Napakawalang galang nyo. Umalis na kayo lahat. Ano ba ito? Ma, hindi ko alam kung anong gimmick ang ginamit ni Lin Chuchu, pero nakuha niya talaga ang kontrata. Sinabi pa ni Lola, sa kanya ipapasa ang buong responsibilidad. Kailangan nating gawa ng paraan para makuha ang proyekto. Kung hindi, magiging makapangyarihan ang pamilya ng panganay. Bakit ka na naman bumalik? Lola, iyang kontrata talagang hindi pwedeng ibigay kay Lin Chuchu ah. Baka sa akin na lang ipasa mo. Pero sa huli, itong kontrata,
Si Lin Chuchu ang nakakuha nito. Kapag ibinigay ko sa iyo, ito ay hindi. Lola, kung ibibigay mo sa kanya ang kontrata, ang kanyang pulubing manugang, hindi ba kukunin ang lahat ng pera ng ating pamilya para lang tulungan ang mga pulubi? Ito. Tama ka, ma. Bukod pa riyan, wala ring masyadong karanasan sa proyekto si Lin Chuchu. Kung walang problema, ayos lang. Paano kung may mangyari at galitin pa ang Shengshi Group? Hindi na ito malulutas ng pagsisisi. May punto ka rin. Baka bawiin muna ang proyekto ni Lin Chuchu at ipasa muna kay Xiao Xiao ang pangangasiwa. Bakit pagkaalis ko pa lang, kinuha agad ni Lola ang proyekto ko? Hindi ba't ito ay parang itinatapon ang tulay pagkatapos makatawid? Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Lin ay tumatalikod sa kanilang salita. Tiyak na pagbabayaran nila ito. Oh, Ginoong Bai, dali, maupo ka. Kung pupunta ka sa pamilya Lin, magpaalam ka sana para masundo kita ng personal. Ay, huwag na nating pansinin ang mga formalidad na ito. Naparito ako ngayon para pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. Bakit hindi ko nakita si Binibining Chuchu? Mayroon pa akong kailangan. Pag-usapan sa kanya. Ginoong Bai, ang proyekto na kasalukuyang nakikipagtulungan sa inyong kumpanya ay ako na ang nangangasiwa. Kung may kailangan kayong pag-usapan, sa akin na lang. Ito. Ginoong Bai, bibigyan kita ng 3 minuto para putulin ang lahat ng ugnayan sa proyekto ng pamilya Lin. Sige, gagawin ko agad. Kayong pamilya Lin, talaga nagpapakahirap sa sarili ninyo. Ginoong Bai, anong ibig mong sabihin yan? Anong ibig kong sabihin? Kung ang inyong pamilya Lin ay walang katapatan, kung gayon, kanselahin na ang lahat ng naunang kooperasyon. At saka, itong kontratang nagkakahalaga ng 1 bilyon, huwag niyo nang asahan na makukuha ninyo ito. Ginoong Bai, Xiao Xiao, bilis, dumiretso ka sa Shengshi Group at humingi ng tawad kay Ginoong Bai. Sige, pupunta na ako. Pinuno, may masamang balita. Kakabigay lang ng Shengshi Group ng abiso. Nawawakasan na nila ang lahat ng aming kooperasyon at sinampahan na nila ng kaso ang ilang proyekto na natapos na namin. Sinasabi nilang may problema kami. Ano? Naku, bilisan mong hanapin si Lin Xiao Xiao. Paano, magpapakita ba sa akin si Ginoong Bai? Pinapayuhan kitang umalis ka na lang. Hindi ka niya kakausapin. Ginoong Bai, ako po si Lin Xiao Xiao ng pamilya Lin. Ginoong Bai. Walang hiya. Ito ba ang lugar para ka sumigaw? Sinabi ng aming Ginoong Bai na kay Lin Chuchu lang siya ng pamilya Lin makikipag-ugnayan. Wala nang iba. Lola. Ano na? Hindi ko nakita si Boss Bai. Ay nako, napakahina talaga. Kahit ganyan kaliit na bagay, hindi mo pa magawa. Sabi pa ng sekretarya ni Boss Bai, ang Shengshi ay makikipagtulungan lamang kay Lin Chuchu. Ano na ngayon ang gagawin natin? Totoo bang sinabi nila na kay Lin Chuchu lang sila makikipagtulungan? Opo. Bakit hindi mo pa agad puntahan? Para pabalikin si Lin Chuchu. Lola? Pumunta ka na. Ganito kalaking problema. Pwede pa bang manatili dito? Napakahina ninyong lahat. Ganito katagal. Si Bai Zhengyi na inutil na ito, bakit wala pa ring galaw? Lin Chuchu, halika na. Bilisan mo at umuwi na tayo. Pumayag si Lola na ibalik ka bilang project manager. Talaga? Nag-isip-isip na si Lola? Bakit naman kita lolokohin? Ako pa nga ang nagmakaawa kay Lola ng matagal, bago siya pumayag. Sa huli, dapat mo akong pasalamatan ng husto. Magpapasalamat? Kung hindi dahil sa Shengshi Group na kinansela ang pakikipagtulungan sa inyo. Baka matagal ka nang naging ang pinakamataas na pinuno, hindi ba? Ikaw na basura. Anong karapatan mong makialam sa aming usapin? Sa huli, isa ka lang namang manugang na lalaki alipin. Lin Xiao Xiao, hindi ko hahayaang pagsalitaan mo ng ganyan si Jing Yan. Lin Chuchu, naglakas loob kang saktan ako? Ikaw na basura, naglakas loob kang saktan ako? Ito ay interes lang ng mga nakaraang taon. Kung gusto ng Shengshi Group na bawiin ang kanilang desisyon, ibalik ninyo muna ang lahat ng shares ni Chuchu. Lahat! Bukod pa rito, kailangan ding magdagdag ng 30% shares ng pamilya ilipat sa pangalan ni Chuchu. Kung hindi, maghintay kayo ng pagkabangkarote. Ikaw na basura, naglakas loob kang makialam sa aming usapin? Umanda ka. Jing Yan, ayos lang ba talaga ito? Huwag kang mag-alala, ngayon ay sila na ang dapat lumapit sa iyo. Naniniwala ako sa paningin ni Lola. Ay, nasaan ang mga kasama mo? Lola, sobrang sumusobra na talaga si Lin Chuchu.
Hindi lang niya ako sinaktan, pati ikaw ay ininsulto niya. Sabi niya, ikaw, matandang halimaw, kung hindi mo ibibigay ang 30% ng shares ng kumpanya, hindi na siya babalik. Walang hiya. Talagang walang hiya. Kung ayaw niyang bumalik, huwag na siyang bumalik. Kailangan pa ba akong lumuhod para pakiusapan siya? Kung ako ang masusunod, palayasin na lang si Lin Chuchu sa pamilya, para hindi ka na niya muling galitin. Hindi maaari. Ma, bakit mo pa rin siya pinagtatanggol? Kung hindi natin maibabalik si Lin Chuchu ngayon, hindi lang tayo mawawalan ng kooperasyon sa Shengshi Group, kundi haharapin din natin ang panganib ng pagkabangkarote. Kapag sumunod ang ibang kumpanya, malalagay tayo sa panganib. Tama ang sinabi ng nanay mo. Dali, bilisan mo at pabalikin si Lin Chuchu. Kailangan siyang maibalik anuman ang mangyari. Ma, paano naman ang shares? Ay, ibigay na lang sa kanya. Anong klaseng gulo ito? Tia, paano kayo naparito? Pasok po kayo. Paano kami naparito? Ang dami mong alam, Chuchu, magkunwari ka pa. Oh, Chuchu, bumalik ka na sa amin. Nag-aalala na ang lola mo. Kanina, kami ang mali. Kaya bumalik ka na. Ma, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? Wala naman tayong utang na loob sa kanya. Tia, nasaan ang shares na sinabi nyo? Ito ang mga shares para sa transfer ng equity. Kapag pumirma ka, magiging epektibo agad ito. Sa ganitong paraan, ikaw na ang pinakamalaking shareholder, bukod sa lola, sa pamilya Lin. Tara na at bumalik tayo, baka mag-alala na talaga ang matandang ginang. Ngayong nakabalik na, makipag-ugnayan ka agad kay Mr. Bai. At ibalik ang pakikipagtulungan ng pamilya Lin sa Shengshi Group. Huwag kang mag-alala, asawa ko, tumawag ka lang. Magandang araw po, Mr. Bai. Ako po si Lin Chuchu. Nabalik na po ako bilang project manager ng pamilya Lin. Ang tingin niyo po, maari pa ba tayong magpatuloy sa pagtutulungan? Ay, sige po. Salamat po, Mr. Bai. Kayong lahat ang mga negosyanteng mayaman sa Jiangbei. Siguro, nang ipatawag ko kayo, alam niyo na kung ano ang gagawin, di ba? Ito, kami ay hangal. Pakiusap po, Young Master siya. Sabihin niyo po ng malinaw. Ang pamilya Lin ng Jiangbei, hindi marunong rumespeto sa akin. Hindi marunong dalhin ang Lin Chuchu sa akin. Balak ko, i-blacklist ang pamilya Lin. Gusto ko malaman ng pamilya Lin. Ako ang ma'am na kailangan nilang tingalain. Ano ang opinion nyo? Kami, ang Sun Group, ay handang sumunod kay Young Master Shia para i-blacklist ang pamilya Lin. Kami, ang Jiangcheng Daily Chemical, handa rin kaming sumunod kay Young Master Shia para i-blacklist ang pamilya Lin. Handa rin akong sumunod kay Young Master Shia para i-blacklist ang pamilya Lin. Mabuti. Napakabuti. Ano ang nangyayari? Bakit ang nagmamadali niyong ipinapabalik kami? Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Pero ang kumpanya namin, nitong mga nakaraang araw ay biglang nakatanggap ng napakaraming kontratang kinansela mula sa iba't ibang kumpanya. At bukod pa rito, sa mga produkto, ay nagtanong pa tungkol sa isyu ng kalidad. Hay naku, ang pamilya Lin namin ngayon, kada sandali ay nalulugi. Paano nangyari iyon? Puno ng pamilya, masamang balita. Kakalabas lang ng balita ng pamilya Shia na tuluyan na nilang ibo-boycott ang pamilya Lin. Malubhang naapektuhan ang iba't ibang industriya namin. At mahigit 5 kumpanya na ang nagsara. Ano? Lola. Ay naku, paano nangyari ito? Bakit ang pamilya Lin ko ay dinanas ang ganitong sakuna? Sa tingin ko, lahat ito ay kapahamakan na dala ng malas na si Lin Chuchu. Siguradong ang batang ginoong siya ay nakaramdam ng kahihiyan sa piging ng pamilya natin. At ngayon ay naghihiganti sa pamilya Lin. Oo, siguradong ang malas na iyon sa pamilya nila. Kung hindi dahil sa kanila, matagal na sana kaming ikinasal sa batang ginoong siya. Paano mangyayari ang ganitong kapahamakan? Mga tiya, Xiao, naninirang puri kayo. Kami ang naninirang puri? Kung hindi mo lang ipinilit na pakasalan si Xiao Jingyan na pulubing iyan, paano tayo magkakagulo ngayon? Lola, alisin niyo na ang lahat ng kanyang posisyon ngayon at itali siya para magsorry kay Sia Xiao. Ling Xiao, ikaw. Tama na. Ngayon, ipinapahayag ko, binawi na ang lahat ng posisyon ni Lin Chuchu. Kayong lahat, bilisan ninyo at patatagin ang kasalukuyang negosyo ng Lin Pamilya at magpadala pa ng tao para magtanong sa Xia Pamilya para alamin kung ano ang eksaktong dahilan. Lola, hindi na ninyo kailangan tanungin ang panig ng Xia Pamilya. Ako mismo ang aayos sa Lin Pamilya. Xiao, bakit mo pa ginagawa ito? Ay, kung mayroon talagang nagawang masama ang Lin Pamilya, ako, ang matandang ito, ay magdadala ng maraming regalo at pupunta sa inyong bahay para magpasalamat. Walang mali ang Lin Pamilya. Ginawa lang nila akong hindi masaya sa handaan. Xiao, si Lin Chuchu ang gumulo sa iyo. Hanapin mo siya. Oh, sa totoo lang, dumating ako ngayon ay dahil kay Lin Chuchu. Para kay Lin Chuchu. Tama! Para lang talaga kay Lin Chuchu. Lahat ng pag-atake na dinanas ng pamilya Lin, ako ang may pakana ng lahat.
Basta't pumayag lang si Lin Chuchu na sumama sa akin, pagkakawalan ko ang pamilya Lin. Ginoong Sia, bakit mo ba ako laging hinahabol? Lin Chuchu, narinig mo ba? Ngayon, panahon na para suklian mo ang pamilya Lin na nagpalaki sa iyo sa loob ng ilang dekada. Panahon na para magbayad utang. Lola, bakit pati ikaw? Kasalan na ako, paano ko naman paglilingkuran ng ibang tao? Lin Chuchu, kasalanan mo. Malas ka. Ngayon, malapit nang malugi ang pamilya Lin. Kung hindi ikaw, sino? Chuchu, huwag kang matakot. Kahit talikuran ka ng buong mundo, ako ay mananatili sa tabi mo magpakailanman. Jingyan, sa sinabi mong iyan, sapat na iyan sa buhay ko. Xiao Jingyan, naglakas loob ka pang lumabas? Xiao Jingyan, ikaw na walang kwentang manugang, bitawan mo si Lin Chuchu. Ikaw na walang kwenta, talaga bang gusto mong patayin kaming lahat sa pamilya Lin? Lin Chuchu, ako ang nagluwal at nagpalaki sa iyo, pero sa huli, dahil sa iyo, gumuho ang aming pamilya at nawalan ng tirahan. Kailangan ba talaga? Lin Chuchu, kung pipiliin mo ang pag-ibig, ang pamilya Lin na ito ay guguho dahil sa iyo. Pag-isipan mo ng mabuti. Chuchu, sa loob ng mga taong ito, kahit na minsan ay mahigpit ako sa iyo, marami rin naman akong ibinigay na pagmamahal sa iyo. Sa puntong ito, ikaw, Young Master siya, kung susunod ako sa iyo, palalayain mo ba ang lahat ng miyembro ng aming pamilya? Tama. Kasama si Xiao Jingyan? Sige, sasama ako sa iyo. Pero sana tuparin mo ang iyong pangako. Ay nako, ganyan nga dapat. Lin Chuchu, walang sino man sa akin. Si Young Master siya ang hindi ko makukuha. Hanggat nakatayo pa ako rito ngayon, wala nang makakaalis kay Chuchu. Xiao Jingyan! Ay naku, Xiao Jingyan! Akala mo kung sino ka. Nakakatakot ka raw, ha? Matandang ginang. Nagbago na ang mga kondisyon ko ngayon. Hindi lang si Lin Chuchu ang dadalhin ko. Gusto ko pang ipaluhod ang walang kwentang si Xiao Jingyan sa sahig at iabot sa akin ang misis niya. Xiao Jingyan, inutil ka. Hindi ka na nga nakakatulong. Pabigat ka pa. Akala mo ba astig kang tingnan habang nagsasagip ka ng tao? Halos ilibing mo na ang pamilyang Lin sa gulo. Hindi ko hahayaan na madamay ang pamilyang Lin, lalo na si Chuchu ko. Xiao Jingyan, ni sarili mong asawa hindi mo kayang protektahan, pero nagmamalaki ka pang ililigtas mo raw ang pamilyang Lin. Tumigil ka na sa kayabangan mo. Xiao, di ba? Pinapayuhan kitang itigil mo na agad. To, kung hindi, pababagsakin ko ang pamilya siya, kaya huwag kang luhod-luhod sa harap ko pagkatapos. Ha. Ay, grabe. Pinapatawa mo talaga ako. Pababagsakin mo raw ang pamilya siya. Nagmamayabang ka ng wala man ng preno, ha? Lumuhod ka na ngayon. Linisin mo ng dila mo ang sapatos ko. Baka sakaling sumaya ako. At palayain ko ang pamilyang Lin. Gagawin kong mawala ang Jiang Beixia family sa mapa ng mundo. Xiao Jingyan, ang galing mo naman magpanggap. Mas magaling ka pa sa akin magpanggap. At ano daw? Papawawala mo ang Xia family sa mapa ng mundo. Ay, sa kalagayan mong pulubi. Siguro ipapanglimos mo lang sa mga pulubi mong kaibigan para mamatay kami sa gutom. Siya, Xiao, titingnan ko kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Mayabang ako kasi may puhunan ako. Ikaw, anong meron ka? Mga tao, baliin ninyo ang binti ng basura na yan. Paluluhurin ko siya. Habang pinapanood niya kung paano ko paglalaruan ang asawa niya. Naghahanap ka ng kamatayan. Kayo, dalawang walang kwenta. Hoy, tatay. Nasaan ka ngayon? Nandito po ako ngayon sa pamilya Lin. Tay! Hayop ka. Gaano kalaking gulo ang itinulot mo sa pamilya? Sino ang nag-utos sa iyo na bigla ang kalabanin ang pamilya Lin? Alam mo ba, kakagaling lang ng tawag ni Ginoong Bai ng Shengshi Group sa akin at dahil sa iyo, kinansela nila ang lahat ng aming pakikipagtulungan sa pamilya Xia. Tay, ito. Paano po ito nangyari, Tay? Ngayon hindi lang si Ginoong Bai ang nagba-blacklist sa atin, pati ang pamilya Xiao ay naglabas din ng ban order laban sa atin. Nagkanya-kanya na ang mga kumpanya sa pagputol ng kontrata sa atin, nalugi na tayo. Tatay! Ano po ang ginawa niyo sa aming pamilya Xia? Bilisan niyo at ibalik ang dating pamilya siya. Gumawa ka ng sarili mong kapahamakan, hindi ka na mabubuhay. Ano nalugi na ang pamilya siya? Chuchu,
pakiusap, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Chuchu, pakiusap, tulungan mo ako. Sige. Bumagsak ang pamilya siya. Mukhang aangat na ang pamilya Lin. May tao ba dyan ipaalam sa kanila? Bilhin ninyo lahat ng ari-arian ng pamilya siya. Matandang ginang. Ikaw. May tao ba dyan? Oh, Xiao. Isa ka na ngayong pinagsamantalahang phoenix na mas mababa pa sa manok. May tao ba dyan? Bakit hindi ninyo pa siya hilahin palabas? Matandang ginang. Sinamantala ninyo ang pagkakataon. Ang pamilya Lin ninyo ay hindi magtatapos ng maayos. Matandang ginang. Chuchu, mula ngayon, ikaw na ang bahala sa lahat ng maliliit at malalaking usapin ng pamilya, pati na rin ang pakikipagtulungan sa Shengshi Group. Lahat ay ipagkakatiwala sa iyo. Hindi ko akalain na si Lola. Talagang binigyan ako ng responsibilidad bilang project manager. Hindi ba't dahil lang malakas ang kakayahan mo, mahal ko? Ginoong siya. Lin Chuchu, ang pamilya siya ay malubhamong sinaktan. Hindi ba't ito ang parusa na nararapat sa iyo? Parusa? Ha? Xiao Jingyan, kung hindi dahil sa iyo na walang kwenta na nakipag-away sa akin para kay Chuchu, mangyayari ba ang bagay na ito ngayon? Papatayin kita ngayon! Ang buhay mo ang kabayaran sa utang ng aming pamilya siya! Jingyan, anong gagawin natin? Takbo tayo. Hindi, masyado silang marami. Kung tumakbo tayong dalawa, tiyak na mahahabol tayo nila. Ganito, hanapin mo si Ginoong Bai ng Shengshi Group para humingi ng tulong. Hindi! Kahit mamatay ako, mananatili ako sa tabi mo. Baliw kong asawa, bakit ka nagsasalita ng kamatayan? Basta mabilis kang tumakbo at makahanap kay Ginoong Bai sa tamang oras, magiging maayos ako. Bilisan mo! Napakagaling! Ang ganyang nakakaantig na paghihiwalay sa buhay at kamatayan, si Xiao Jingyan. Ano ngayon kung tumakas si Lin Chuchu? Kapag tapos na ako sa'yo, dadalhin ko pa rin pabalik si Lin Chuchu. Xiao. Kapag naglakas loob kang saktan si Chuchu, kahit isang hibla ng buhok, ang inyong pamilya siya, hindi lang basta pagkalugi ang mangyayari. Xiao Jingyan, naglakas loob ka pa rin banggitin ang pamilya siya sa akin. Naging biktima ang pamilya siya namin dahil sa iyo. Ngayon, papatayin kita para makaganti. Xiao Jingyan, mamatay ka na! Ginang Lin, hindi namin nahabol si Ginoong Xia. 2 maliit na tauhan lang ang nahuli namin. Tungkol naman kay Ginoong Xiao. Anong nangyari kay Jingyan? Sabihin mo. 2 beses na tinamaan ng malakas sa ulo si Ginoong Xiao. Siguro, malabo na ang kanyang kalagayan. Paano nangyari yan? Aray! Ginang Lin. Siya na isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Anong karapatan niyang mag-set up ng lamayan? Gumising na kayo, batang Panginoon. Anong nangyayari? Bakit ako narito? Batang Panginoon, kayo ay inatake ng gagong iyon mula sa pamilya Exa, at ako ang nagligtas sa inyo. Mabuti na lang at may dala akong sikretong gamot ng pamilya para mabilis na bumalik sa dati at gumaling ang inyong karamdaman, kung hindi, magiging malala ang kahihinatnan. Pamilya Exa? Batang Panginoon siya, gagawin kong pagsisihan nila na sila ay isinilang sa mundong ito. Nasaan si Chuchu? Si Binibining Chuchu, iniisip na patay na kayo? At sa gitna ng maraming pagsubok, naghahanda ng libing para sa inyo sa pamilya Lin. Naghirap si Chuchu dahil sa akin. Nabalitaan ko, dadalhin ni Batang Panginoon siya ang kanyang mga tauhan sa pamilya Lin? Ano sa tingin niyo ang gagawin natin? Kung maglakas loob silang pumunta, hindi na sila makakabalik. Batang Panginoon, pakiusap, huminahon kayo. Itong mamamatay tao, anong karapatan mong pumunta rito? Balita ko kasi itong si kapatid Xiao Jingyan ay namatay. Kaya't bumisita ako para magbigay pugay. Bakit? Ayaw ba ni Binibining Chuchu?
Hindi ka karapat-dapat mag-alay ng insenso para kay Jingyan. Ikaw na mamamatay tao. Uy! Ikaw na salbahing babae. Nangahas ka pang itulak ako. Ngayon, ikaw ay isa na lang. Walang asawang, maliit na byuda. Chuchu, maniniwala ka ba? Nagagawin kong ang iyong yumaong asawa ay hindi makapikit sa kanyang kamatayan? Ibigay mo sa akin iyan. Ibigay? Pwede naman. Maliban kung ano man ang sabihin ko, iyon ang gagawin mo. Pinapayuhan kitang bumitaw. Kung hindi, ang inyong Shia family ay mas magdurusa. Kailan pa ang Shangxi Group sumunod sa Lin family at naging magkapareho? Hindi ito ang Bai family ninyo. Hindi rin ito ang Shangxi Group ninyo. Kung gusto kong mamatay ka, hindi ka rin mabubuhay. Mga Ikaw. guwag! Ikaw na Shia. Sinisira mo ang pamilya Shia. Sinisira mo ang iyong ama. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sinira ang pamilya siya. Sinira ang aking ama. Ngayon ay wala ng pamilya siya. Wala na akong lahat. Lin Chuchu, kaya mo bang makita na madurog ang picture frame ni Xiao Jingyan sa sahig? Basta bitawan mo siya, gagawin ko ang lahat ng ipapagawa mo. Ha 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 ha. Lin, Chuchu, ngayon ko ibabalik lahat ng kahihiyan. Ngayon, papaluuhurin kita sa sahig at huhubarin mo ang iyong mga damit para makita rin ng lahat kung anong itsura ng babaeng hindi ko nakuha. Chuchu, hindi ka maaring pumayag dyan. Kung papayag ka, ipapahiya mo ang buong pamilya, Lin. Ah, sige, papayag ako. Tigil. Jingyan. Jingyan. Ito. Ikaw, tao ka ba o multo? Hindi mo pa ba alam kung tao ako o multo? Imposible! Ako mismo ang pumatay sa'yo. Paano kang buhay pa? Jingyan, ikaw nga ba talaga? Hindi ka patay. Ang aking asawa ay napakaganda. Paano ko ba naman nanaising mamatay? Ikaw talaga! Xiao Jingyan! Ang lakas ng loob mo! Hindi ka pa rin namatay sa ganoong paraan. Ngayon, hindi mahalaga kung tao ka o multo. Papaslangin kitang muli. Walang sino man ang makakalabas sa silid na ito. Tigilan mo yan. Ikaw na naman. Amoy mahirap na pulubi. Sinira mo ang plano ko. Walang galang. Paano mo nagawang bastusin si Mr. Xiao? Si Mr. Xiao, kahit na siya ay isang miyembro ng pamilya Xiao, ano ngayon? Ngayon, kahit sino pa ang humarang sa akin. Parurusahan ko siya. Sugod! Bitawan niyo ako. Pagsisisihan niyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Yuyurakan ko kayo sa ilalim ng aking paa. Sino ka ba sa tingin mo? Sir, anong gagawin natin dito? Nabaliw na siya. Papuntahin niyo siya at lahat ng pamilya Shia ipa-deport sa Siberian Icefield para hindi na siya makabalik sa mainland kailanman. Sige po. Tara na, Young Master Shia. Chuchu, huwag kang matakot. Hanggat kasama mo ako, hindi ka na muling masasaktan o maaapi. Kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho mo, ako ang mamimili ng pagkain para sa'yo. Magluto tayo ng masarap, okay? Tara na.